Movie Recap Tagalog here. Si Yunsu ay isang guro ng sining. Payapa at karaniwan ang kanyang mga araw, ngunit biglang nagbago ang lahat. Pinatay ang kanyang asawa at siya ang inakusahan sa krimen. Nakipaglaban siya upang linisin ang kanyang pangalan mula sa paratang ng pagpatay. Habang nakakulong, nilapitan siya ng isang misteryosang babae na nagngangalang Mo Yun. Tinatawag si Mo Yun na isang witch ng iba pang mga bilanggo dahil kaya niyang makita ang tunay na iniisip at nararamdaman ng mga tao. Parehong may mga lihim sina Yunsu at Mo Yun at pumasok sila sa isang mapanganib na kasunduan. Nagsisimula ang palabas sa babaeng nakaupo sa isang lawa ng dugo. Yakap-yakap ang kanyang naghihingalong asawa. Sinubukan niyang tumawag sa mga emergency services. May taong pumasok sa kanilang pinagtatrabahuhan at inatake sila. Ngunit ang asawa ay walang anumang pinsala. Ganap ding hindi nagalaw ang silid. 5 taon na ang nakalipas mula nang ikasal ang mag-asawang ito. Bagamat may anak na si Yunsu bago ang kasal, naghanda pa rin ang kanyang asawa ng isang engrandeng seremonya para sa kanya. Sa paningin ng lahat, sila ay isang masayang mag-asawa. Ngunit hindi inaasahan, makalipas ang 5 taon ng pagsasama, may pumatay sa maliit at payat na asawa ni Yunsu. Sa araw ng libing, dumating ang mga tao upang makiramay kay Yunsu at sa kanyang anak na babae. Gayunman, napansin ng mga pulis na si Yunsu ay nakangiti at masayang nakikipag-usap. Hindi siya mukhang nagdadalamhati gaya ng isang asawang kakawala lamang ng kabiyak. Dahil dito, nagpa siya ang pulisya na dalhin si Yunsu sa istasyon para sa investigasyon. Sa mga kasong pagpatay, ang mga taong pinakamalapit sa biktima ang unang pinaghihinalaan. Lubos namang nakipagtulungan si Yunsu sa mga pulis. Ngumiti pa siya ng maliwanag kay Officer Jisoo. Sinabi ni Yunsu na napanood na niya ang maraming krimen kaya alam niya kung ano ang kinakailangan sa isang interogasyon. Ngunit ang pulis sa labas ay nakaramdam na may kakaiba sa kanyang kilos. Para sa kanila, hindi iyon ang asal ng isang babaeng kakamatay pa lamang ng asawa. Agad silang itinuring si Yunsu bilang isang sospek. Sa pagtatanong, nalaman ng pulisya na isa siyang guro ng sining. Nang mamatay ang kanyang asawa, suot pa rin niya ang kanyang makukulay at kapansin-pansing damit. Mas nakatatanda sa kanya ang kanyang asawa sa propesyon. Noong gabing iyon, nagkasundo silang magkita sa isang printing shop kaya binalaan nila ang lahat na huwag munang pumunta roon. Ngunit nang dumating si Yunsu, may napansin siyang isang figura. Dahil sa dilim, hindi niya ito malinaw na makilala. Nakakita rin ng pulisya ng isang panyo sa lugar ng krimen. Kinumpirma ni Yunsu na hindi sa kanya ang panyo. Nagkataon din na nasira ang black box na ng kanyang sasakyan mismo sa araw ng krimen. Tinanong ni Jisoo kung may pinaghihinalaan ba si Yunsu. Sa palagay ni Yunsu, ang panyo ay kay Showon. Mukhang dumaan din si Showon sa printing shop noong araw na yon upang kumuha ng mga gamit. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang asawa, napansin ni Jisoo na may iginuguhit si Yunsu, isang babaeng may suot na belo. Agad na tinanong ni Jisoo kung iyon ba ang taong nakita niya noong gabing iyon. Tumawa si Yunsu at sinabing basta-basta lang siyang naguguhit. Lalong naginala si Jisoo. Sa isang pahinga sa pagitan ng mga interogasyon, napansin din niya ang isang marka sa pulso ni Yunsu na tila mahigpit na pinisil. Ipinaliwanag ni Yunsu na manipis ang kanyang balat, kaya madalas siyang magkaroon ng ganitong mga marka. Pinanatili ng pulisya si Yunsu sa istasyon hanggang gabi at lalo itong nagdulot ng pagkainip kay Jisoo. Sa puntong iyon, iminungkahi ng mas nakatatandang pulis na pauwi na si Yunsu dahil kamamatay lamang ng kanyang asawa. Ngunit nais pang maghintay ni Jisoo ng isang tao. Si Donghun ay dating senior ni Jisoo sa kasalukuyang istasyon ng pulisya, ngunit lumipat na siya at naging isang piskal. Sinuri ni Donghun ang mga video ng interogasyon at ang mga larawan mula sa lugar ng krimen. Partikular niyang pinansin ang larawan ni Yunsu habang umaalis sa pinangyarihan. Nakita siyang nakatayo roon, naninigarilyo, habang pinapasa ng mga tao ang bangkay ng kanyang asawa na may malamig na ekspresyon sa mukha. Sa puntong iyon, hindi na kinaya ni Yunsu. Nagwala siya sa silid ng interogasyon, kaya napilitan ng pulisya na siya ay pakawalan. Naging interesado si Donghun sa kaso, kaya inalok niyang siya ang humawak nito. Humiling din siya ng opisyal na utos ng investigasyon mula sa tanggapan ng prosecutor. Pagkatapos nito, sinimulan ni Donghun na sundan si Yunsu, pati hanggang sa kanyang bahay. Biglang tumunog ang telepono ni Donghun na nakapukaw ng pansin ni Yunsu. Nagkunwari si Donghun na isang ordinaryong dumadaan, kaya naiwasan ang paghihinala. Upang mas mapadali ang pagsubaybay sa suspek, sinimulan ni Donghun na bantayan ang social media ni Yunsu. Natuklasan niyang ibinebenta nito ang mga gamit ng kanyang asawa. Malinaw na nais niyang alisin ang lahat ng bagay na may kaugnayan sa kanya. Kahit matapos ang pagkamatay ng kanyang asawa, nanatiling positibo si Yunsu. Kinabukasan pa lamang ay pumasok na siya sa paaralan upang magturo. Nang walang anumang bakas ng pagluluksa, siya mismo ang nagmodelo para sa kanyang mga estudyante at pinaalalahanan silang huwag basta kopyahin ang kanyang gawa, kundi iguhit ang ayon sa sarili nilang damdamin. Hindi sinasadyang natuklasan ni Yunsu na may isang estudyanteng naglarawan ng mas madilim na bahagi ng kanyang pagkatao. Agad na nagbago ang kanyang ekspresyon. Napansin din ito ni Donghun at binigyan ng pansin ang naturang obra. Sinuri niya ang mga bagay na naiwan ni Yunsu sa silid-aralan. Mayroong resibo para sa isang kemikal na ginagamit sa pagpiprint na may kakayahang makapanira. Para sa isang taong nasa larangan ng sining tulad ni Yunsu, normal lamang ito. Ngunit ito rin ay isang substansyang ginagamit upang burahin ang mga ebidensya sa mga lugar ng krimen. Binili ito ni Yunsu sa mismong araw ng krimen. Sa sandaling iyon, napagtanto ni Donghun na bumalik na si Yunsu. Sinubukan niyang umalis, ngunit nahuli siya nito. Agad siyang tinanong ni Yunsu kung sino siya at ano ang ginagawa niya roon. Sa kabutihang palad, mabilis na nagpalusot si Donghun. Sinabing isa siyang magulang ng estudyante na nagkamaling pumasok sa maling klase.
Nagkasalubong lamang sila at naghiwalay. Pagkatapos nito, bumalik si Dong-hoon sa istasyon ng pulisya. May nahuli na silang bagong suspek. Walang alibay si Seo-won at may bakas ng dugo niya sa sandatang ginamit sa pagpatay. Umiiyak na ipinaliwanag ni Seo-won na nasugatan siya habang nagtatrabaho, kaya naiwan ang mansa ng dugo sa kutsilyong pang-ukit. Ang sugat sa kanyang kamay ang nagsilbing patunay. Natuklasan din ng pulisya na may lihim na relasyon si Seo-won at ang asawa ni Yoon-soo. Inamin ni Seo-won na may gusto siya sa asawa ni Yoon-soo. Dahil dito, nakaisip si Dong-hoon ng isang tila baliw na ideya, ang pagharapin ng dalawang babae. Muling inimbitahan si Yoon-soo sa silid ng interogasyon. Pagkatapos, humingi ng paumanhin si Seo-won kay Yoon-soo dahil nahulog ang loob niya sa asawa nito. Ngunit ang taming nais malaman ni Yoon-soo ay kung may nararamdaman din ba ang kanyang asawa para kay Seo-won. Hindi na ngahas sumagot si Seo-won. Tinanong naman ni Yoon-soo kung bakit hindi ito dumalo sa libing. Lumabas na natakot si Seo-won na mapagkamalang suspek dahil siya lamang ang nandoon bukod sa mag-asawa. Sinabi ni Yoon-soo na isa pa rin si Seo-won sa mga suspek. Maya-maya, dumating si Dong-hoon sa pinangyarihan ng krimen. Ginamit ng salarin ang isang nakakaagnas na kemikal upang burahin ang ebidensya. Nagtaka si Dong-hoon kung bakit naroon pa rin ang dugo ni Seo-won sa kutsilyong pang-ukit at kung bakit wala itong bakas ng kaagnasan. Para bang sinadya iyon ng tunay na salarin. Mayroon ding isang tumpok na mga kutsilyong pang-ukit sa lugar. Ipinag-utos ni Dong-hoon sa forensic department na suriin ang mga ito. Pinaghinalaan niyang ibang kutsilyo ang tunay na sandata sa pagpatay, gaya ng kanyang hinala. Natagpuan ng forensic team ang totoong sandata. Agad inaresto ng pulisya si Yoon-soo at dinala sa presinto. Kasabay nito, kinumpiska rin ang lahat ng kanyang mga gamit mula sa paaralan. Dinalaw siya ng kanyang matalik na kaibigan sa selda. Nangako si Moon-jun na tutulungan si Yoon-soo na makahanap ng mahusay na abogado. Ngunit sinabi ni Yoon-soo na hindi na kailangan. Ayon sa kanya, napakamahal kumuha ng abogado at dahil hindi naman siya ang may sala, naniniwala siyang palalayain din siya kaagad. Nagbiro pa si Yoon-soo na wala ring mahahanap na ebidensya ang pulisya. Tulad sa mga pelikulang detektib na napapanood niya, nakita ang pagiging optimistiko ng kaibigan, kaya bahagyang gumaan ang loob ni Moon-jun. Di naglaon, dinala si Yoon-soo sa silid ng interogasyon upang harapin si Dong-hoon. Sinimula ni Dong-hoon ang paglalahad ng kanyang pangangatwiran sa kaso. Noong gabing iyon, nang dalhan ni Yoon-soo ng alak ang kanyang asawa, hindi niya inaasahang madidiskubre na may relasyon ito sa ibang babae. Ang mga pampitis ng babae at mga kondom na nakalatag sa mesa ang malinaw na ebidensya. Hindi na inusisa ni Yoon-soo ang kanyang asawa. Direkta niya itong hinampas sa ulo gamit ang bote ng alak. Habang natulala si Ki-dae, kinuha ni Yoon-soo ang kutsilyong pang-ukit at paulit-ulit siyang sinaksak sa leeg. Nang makitang patay na ang kanyang asawa, binuhusan niya ng nakakaagnas na likido ang bangkay upang burahin ang lahat ng bakas. Parang katiyak, itinago niya ang tunay na sandata sa isang aparador. Pagkatapos, pinalitan niya ito ng kutsilyong pang-ukit na kagagamit lamang ni Seo-won. Layunin niyang isisi ang krimen kay Seo-won. Hindi niya inasahan na ang detalyeng ito mismo ang magiging susi upang matuklasan ni Dong-hoon ang katotohanan. Hindi na binigyan ni Dong-hoon ng pagkakataong magpaliwanag si Yoon-soo. Direkta niyang inilabas ang sandata sa pagpatay na kanyang natagpuan. Wala itong fingerprint o bakas ng dugo dahil labura na ng nakakaagnas na likido. Ngunit ang mga piraso ng kalawang na natagpuan sa katawan ng biktima ay eksaktong tumugma sa kutsilyong ito. Sama-samang nagsumite ng petisyon ang mga estudyante ni Yoon-soo sa presinto. Sinabi nilang mabait na guro si Yoon-soo at imposibleng pumatay siya ng kanyang asawa. Hiniling nila sa pulisya na palayain ang kanilang guro. Mukhang maganda ang imahe ni Yoon-soo sa paningin ng kanyang mga estudyante. Ngunit natagpuan ni Dong-hoon ang mga record ni Yoon-soo sa ampunan. Nakasaad doon na minsan ay itinulak ni Yoon-soo ang isang kaklase pababa. Ang dahilan ay simple lamang. Hindi siya komportable sa itsura ng kaklaseng iyon. Naniniwala si Dong-hoon na may pinagdadaanan na psychological depression si Yoon-soo mula pa pagkabata. Nataliwas sa imaheng kanyang maingat na binuo. Tinukoy ni Dong-hoon ang tunay niyang pagkatao at sinabing umaasa siyang sasagutin siya ni Yoon-soo kapag muli silang nagkita. Kaya dinala si Yoon-soo sa detensyon. Ang krimen ng pagpatay sa asawa ay maaaring magresulta ng sentensyang hanggang 20 taon. Hindi pa rin makapaniwala si Yoon-soo sa kanyang kinalalagyan. Nasa likod pa rin niya ang mga tattoo ng kanyang asawa at anak. Patunay kung gaano niya sila minahal. Sa kalagitnaan ng gabi, tahimik lamang siyang umiiyak. Hindi nangangahas na humagulgol dahil sa takot na saktan siya ng mga kapwa bilanggo. Samantala, matapos maisara ang kaso, pinuri si Dong-hoon ng punong piskal. Ngunit pinaalalahanan din siya nito na isa na siyang piskal ngayon. Hindi na siya pinahihintulutang personal na manghuli ng mga kriminal gaya ng dati. Noong pulis pa siya, napilitan lamang ngumiti si Dong-hoon at nagpasalamat sa paalala. Sa katunayan, may isa pang pabor na nais hingin ang punong piskal. Ang gawing malaking balita ang pagpatay na kinasangkutan ni Yoon-soo upang pagtakpan ng isa pang kasong pandaraya na sangkot ang maraming matataas na opisyal. Dahil mahatulan naman si Yoon-soo, wala nang dahilan para pangalagaan pa ang kanyang reputasyon. Mabilis na kumalat ang balita sa lahat ng dako. Maging ang mga pribadong video ni na Yoon-soo at ng kanyang asawa ay ipinalabas sa telebisyon. May ugali ang mag-asawa na i-record ang kanilang pang-araw-araw na buhay, pati na ang mga pribadong sandali. Dahil hindi nakikipagtulungan ng kanyang asawa, minsan ay pabiro niyang nasabi na sana'y mamatay na ito. Ang biro na iyon ngayon ay naging ebidensyang laban sa kanya. Lahat ng tao, pati ang mga estudyanteng minsang humanga kay Yoon-soo, ay kinamuhian siya. Minura siya ng mga netizen at may ilan pang sumira sa kanyang bahay kahit wala naman itong kinalaman sa kanila.
Lubos na nadurog si Yunsu sa kanyang kasalukuyang kalagayan. Ang taong nag-upload ng video ni na Yunsu at ng kanyang asawa ay walang iba kundi si Donghun. Ang huwarang piskal ay unti-unting kinain ng kapangyarihan. Pinag-isipan ni Yunsu na tapusin na ang sarili niyang buhay. Ipinaalala sa kanya ng kanyang abogadong pandepensa na naghihintay sa bahay ang kanyang anak na babae. Naalala ni Yunsu na sa araw ng krimen, maingat nilang pinagplanuhan ng kanyang asawa ang isang romantikong date night. Narinig ni Yunsu ang boses ni Showon sa telepono ng kanyang asawa, ngunit pinaniwalaan niya ito. Lubos na tapat ang kanyang asawa. Pagkatapos, bumili si Yunsu ng alak at nagmaneho patungo sa pabrika ng imprenta. Handa na niya ang lahat. Hindi inaasahan, napansin ni Yunsu ang isang madilim na figura na lumalabas mula sa silid. Ito ang taong nasa ipinintang larawan na siya mismo ang gumuhit. Ngunit sa sandaling iyon, hindi niya ito binigyang pansin. Nang matuklasan lamang niya na pinaslang na ang kanyang asawa, saka nagpanik si Yunsu at nabitawan ang bote ng alak. Halos tama ang mga hinuha ni Donghun tungkol sa proseso ng krimen. Mayroon lamang dalawang pagkakamali. Una, ang boteng ginamit sa pagpalo sa ulo ng asawa ay siya mismo ang naghanda, hindi ang boteng dala ni Yunsu. Ikalawa, lubusang hindi isinasaalang-alang ni Donghun ang posibilidad na may ikatlong taong naroon sa pinangyarihan bago pa dumating si Yunsu. Ang dalawang pagkakamaling ito, ang hindi sinasadyang nagmistulang malupit na mamamatay tao si Yunsu at sumira sa kanyang buhay. Sa ibang pangyayari, ang babae na katatapos lamang pumatay ay nakakita ng balita tungkol sa kaso ni Yunsu. Agad na nabuo ang isang plano sa kanyang isipan. Matapos patayin ang matandang mag-asawa, hindi kaagad umalis si Moyun sa lugar. Nanatili siya roon at pinanood ang buong paglilitis sa kaso ni Yunsu. Dinala ng pulis si Yunsu sa isang printing shop upang pilitin siyang muling isadula ang pangyayari ayon sa kanilang utos. Lubos na walang magawa ang pulis dahil mukhang mahina si Yunsu. Hindi niya magawang gumamit ng malakas na puwersa laban sa manikin. Nagsimulang magduda ang mga tao na hindi ang mahinang babaeng ito ang pumatay sa kanyang asawa. Si Donghun ay nanood lamang, may kasamang mapanlibak na ngisi. Bigla, humarap si Yunsu sa kamera. Marin niyang iginiit na hindi siya ang pumatay sa kanyang asawa. Nakiusap siya sa lahat na tulungan siyang mabunyag ang katotohanan. Matapos mapanood ang video, galit na binalaan ng judge si Yunsu na kung hindi siya aamin, hahatulan siya ng habang buhay na pagkakakulong at hindi na niya muling makikita ang kanyang anak. Ngunit nanatiling matatag si Yunsu sa kanyang paninindigan. Ayaw niyang maniwala ang kanyang anak na pinatay ng kanyang ina, ang kanyang ama at kamuhian siya habang buhay. Hiniling ni Yunsu sa judge na muling imbestigahan ang kaso upang makamit ang hustisya. Walang magawa ang judge kundi ipagpaliban ang paglilitis. Sa sandaling iyon, inutusan ng pulis na salakayin ang bahay ng matandang mag-asawa, ngunit hindi lumaban si Moyun. Kusang loob siyang umamin sa pulis. Sa silid ng interogasyon, inamin ni Moyun na pinatay niya ang matandang mag-asawa. Sila ang kanyang mga amo, at palagi siyang pinahihirapan sa trabaho. Araw iyon ng anibersaryo ng kasal ng mag-asawa. Wala itong kinalaman kay Moyun, ngunit pinilit pa rin siyang pumunta sa kanilang pribadong tirahan upang pagsilbihan sila. Labis ang kanyang galit at hinanakit, kaya naghanda siya ng laso ng daga at palihim itong inilagay sa pagkain ng mag-asawa. Bukod sa laso ng daga sa kanyang backpack, nakakita rin ng pulis ng isang maliit na kutsilyo. Tinanong siya kung ito rin ba ay para sa pagpatay, ngunit malamig niyang itinanggi. Ayon kay Moyun, para lamang ito sa pansariling depensa dahil palagi niyang nararamdaman na puno ng panganib ang mundo sa labas. Gayunman, hindi pa raw niya kailanman ginamit ang kutsilyo upang saktan ng sinuman. Nais kunin ng babaeng pulis na si Jisoo ang mga fingerprint ni Moyun, ngunit lubusan na itong baluktot at hindi malinaw. Ang dahilan ay ang matagal na pagkakalantad ni Moyun sa mga chemical sa trabaho. Mayroon din siyang bisyo na pagbabalat ng patay na balat sa dulo ng kanyang mga daliri. Matapos magbigay ng salaysay, kalmado niyang hiningi ang isang tasa ng kape. Nagnitngit si Jisoo sa malamig at walang pakialam na ugali nito. Desidido siyang ipakulong ang ganitong klaseng tao sa lalong madaling panahon. Pagkatapos, inimbitahan ng pulis ang isang psychologist upang suriin ang kalagayang mental ni Moyun. Ngunit ikagulat nila nang sabihin ni Moyun na hindi na kailangan iyon dahil siya ay ganap na normal. Dahil dito, nagpasya silang ipadala siya sa bilangguan ng walang karagdagang investigasyon. Sa kanyang pag-alis, tinanong siya ng isang reporter kung ano ang mararamdaman niya kung malalaman ng anak ng mga biktima na siya ang pumatay sa kanilang mga magulang. Kalmadong sumagot si Moyun na dapat pa siyang pasalamatan ng anak dahil tinulungan niya itong makatakas sa masasamang magulang nito. Nabigla ang lahat sa sagot na yon. Samantala, dinalaw ni Moonjun si Yunsu sa bilangguan. Ipinahayag ni Moonjun na kailangan niyang dalhin ang anak ni Yunsu sa ampunan dahil nalaman na ng kanyang sariling anak ang tungkol sa kaso. Ayaw ng anak ni Moonjun na makasama ang anak ng isang pinaghihinalaang mamamatay tao. Humingi ng paumanhin si Moonjun kay Yunsu at ipinaliwanag na kailangan din niyang isipin ang kinabukasan ng kanyang anak. Bagamat alam ni Moonjun na hindi ang kaibigan niya ang pumatay sa asawa nito, silang dalawa lamang ang naniniwala roon. Bumalik si Yunsu sa kanyang selda. Puno ng panghihina ng loob, napaupo siya sa isang sulok at malakas na humagulgol. Narinig ng kanyang mga kasamahang preso ang kanyang iyak at simulan siyang sigawan. Sinabi pa nila na ang isang babaeng pumatay sa asawa ay hinding-hindi patatawarin ng sariling anak. Hindi na nakayanan ni Yunsu. Sinugod niya sila, ngunit sa halip na saktan ng iba, sinubukan niyang ipukpok ang kanyang ulo sa pader upang wakasan ang kanyang buhay. Agad na tumawag ng gwardiya ang mga kasamahang preso upang dalhin si Yunsu sa emergency room. Sa di inaasahang pagkakataon, nadaanan nila si Moyun na inilipat lamang sa bilangguan sa araw na yon. Nakilala ni Moyun si Yunsu bilang ang babaeng nakita niya sa telebisyon.
Pagkatapos nito, binandahan ng doktor ang mga sugat ni Yunsu. Sinabi ng doktor na kung mamatay si Yunsu sa kulungan, mawawalan ng parehong ama at ina ang kanyang 5 taong gulang na anak. Pinayuhan siya ng doktor na sa lahat ng kanyang gagawin, isipin niya ang kanyang anak. Ngunit ipinikit lamang ni Yunsu ang kanyang mga mata at hindi sumagot. Naramdaman ng gwardiya ng bilangguan na masyadong madaldal ang doktor at nais na kunin na si Yunsu. Ngunit sinabi ng doktor na kailangan pang manatili si Yunsu para sa karagdagang obserbasyon. Samantala, dinala naman si Moyun sa kanyang selda. Hindi siya nag-abala na ipakilala ang sarili sa ibang mga bilanggo at naupo lamang sa hapagkainan. Agad na nainis ang babaeng leader ng selda. Pinaalalahanan niya si Moyun na alamin ang kanyang lugar. Pagkatapos noon, tinanong niya si Moyun kung sino siya at kung bakit siya naroon. Kalmadong sumagot si Moyun na naroon siya dahil sa pagpatay. Sarkastikong sinabi ng babaeng leader na ang payat na tulad niya ay imposibleng makapatay ng tao. Sinabi ni Moyun na may nakita siyang ilang mga gamot sa selda. Sa kaunting paghahalo lamang, maaari raw itong maging isang nakamamatay na lason. Sadyang tinanong pa ni Moyun kung gusto ba nilang subukan. Inakala ng babaeng leader na tinatakot siya ni Moyun. Kaya sinugod niya si Moyun. Hinila ang kanyang buhok at sinuntok siya. Samantala, hinayaan lamang ni Moyun na saktan siya ng mga kasamahan niyang bilanggo. Ang iba naman ay nakatayo lang at nanonood. Bigla, may dinampot si Moyun na tila isang chopstick. Agad niya itong binali at idiniin sa carotid artery ng babaeng leader. Kung tusukin niya iyon, mamamatay ang leader bago pa man makarating sa ospital. Nayanig sa takot ang mga bilanggo. Wala nang naglakas loob na sabihing hindi mukhang mamamatay tao si Moyun. Sa sandaling iyon, may tumunog na alarma. Agad na dinala ng gwardiya si Moyun sa isang espesyal na selda. Sumigaw si Moyun sa takot at iginiit na ilipat siya sa ibang selda. Ang dahilan niya, may mga gagamba sa selda at may arachnophobia raw siya. Wala nang nagawa ang gwardiya kundi sundin ang kanyang kahilingan. Pagkatapos nito, inilipat si Moyun sa bagong selda. Nagkataon na katabi iyon ng selda ni Yunsu. Doon nalaman na iyon pala ang tunay na pakay ni Moyun. Hindi naman talaga siya takot sa mga gagamba, taliwas sa kanyang sinabi. Sa kalagitnaan ng gabi, sinubukan ni Moyun na kausapin si Yunsu sa pamamagitan ng siwang sa pader. Alam ni Moyun na desperado si Yunsu na makalabas. Nakita niya ang pagmamakaawa ni Yunsu sa telebisyon at lubos niyang nauunawaan ang kaso. Sinabi ni Moyun na matutulungan niyang makalaya si Yunsu sa pamamagitan ng pag-ako ng kasalanan. Dahil nakapatay na raw siya ng 2 tao, hindi na mahalaga kung magdadagdag pa ng isa. Ngunit may isang kondisyon si Moyun. Kailangang tulungan siya ni Yunsu sa isang bagay. Mabilis silang nagkasundo. Pagkaraan ng 1 linggo, pinalaya si Yunsu mula sa solitary confinement. Tahimik si Moyun sa buong linggo. Ngunit ngayong araw ay masaya siyang kumakanta. Nabagabag dito ang gwardiya ng bilangguan dahil mag-isa niyang binabantayan si Moyun. Pagkatapos, bumalik si Yunsu sa kanyang regular na selda. Hindi na naglakas loob ang babaeng leader doon na apihin si Yunsu. Inanyayahan pa nga niya si Yunsu na umupo at kumain. Ngunit ang gusto lamang ni Yunsu ay magbasa ng dyaryo. Nais niyang malaman ang tungkol sa kaso ni Moyun. Doon nalaman ni Yunsu na na-diagnose si Moyun na may sakit sa pag-iisip. Palagi raw pakiramdam ni Moyun ay may nagbabanta sa kanya, kaya madalas siyang may dalang kutsilyo at lason. Bukod dito, wala ring fingerprint si Moyun. Noong una, nagduda si Yunsu kay Moyun. Ngunit ngayon, naniwala siyang perpektong tao si Moyun para akuin ang kasalanan para sa kanya. Sa sandaling iyon, nakatanggap si Yunsu ng bagong balita. Ang abogado na una niyang kinuha ay umatras na sa kaso. Kung hindi makakahanap ng kapalit, tatanggihan ang kanyang apela. Ngunit hindi na kailangan ni Yunsu ng abogado dahil inaasikaso na ni Moyun ang lahat. Sa puntong ito, hiniling ni Moyun sa warden ng bilangguan na tulungan siyang makahanap ng public defender upang ipatawag ang hurado para sa paglilitis. Lumalabas lamang ang hurado kapag may nais sabihin ang bilanggo. Sa katunayan, may kaalaman din si Moyun sa batas. Ang paglilitis na may hurado ay matatapos sa loob lamang ng 1 araw. Nakatulong din ito sa abogado dahil hindi na niya kailangang harapin si Moyun ng paulit-ulit. Ayaw rin ng abogado na masyadong makisalamuha sa isang taong may diferensya sa pag-iisip, kaya pumayag siya sa kahilingan ni Moyun. Sa araw ng paglilitis, dinala si Moyun upang linisin at paliguan. Puno ng mga pilat ang kanyang katawan dahil sa pang-aabuso. Magulo na ang paglilitis bago pa man ito magsimula. Nagsiksikan ng mga reporter, sabik na makita ang magiging reaksyon ni Moyun, ngunit nanatiling walang emosyon ang kanyang mukha. Bago pa man ihain ng prosekusyon ang sakdal, abalang-abala ang abogado ni Moyun sa kanyang cellphone at hindi man lang nag-abala na magsumite ng apela. Pagkatapos, pinatayo ng judge si Moyun upang ipagtanggol ang sarili. Hindi inaasahan ng lahat na hindi lamang siya humingi ng awa sa batas, kundi umamin pa siya sa pagpatay ng isa pang tao. Lubos na nabigla ang lahat. Nang muli tanungin ng judge para sa kumpirmasyon, iginiit ni Moyun na siya ang pumatay sa asawa ni Yunsu. Agad na nagkagulo ang buong silid. Kaagad na kumilos ang mga reporter, kumalat ang balita saan man, at dahil dito, napawalang sala si Yunsu. Sa gitna ng ulan, aksidenteng nakita ni Yunsu si Moyun. Hindi inaasahan, ang anyo ni Moyun na kasuot ng kapote ay lubhang kahawig ng aninong nakita ni Yunsu noong gabi ng krimen. Sa sandaling iyon, agad na binatikos ng mga reporter ang prosekusyon. Sinabi nilang inabuso ng mga prosecutor ang kanilang kapangyarihan at pinilit ang isang kaawa-awang byuda na umamin sa pagpatay sa sarili niyang asawa. Naawa ang lahat kay Yunsu. Hiniling nila sa prosekusyon ang isang makatwirang paliwanag. Dahil dito, ipinatawag ng punong piskal sa kanyang opisina ang 2 piskal na may hawak ng kaso ni Yunsu at Moyun upang pagsabihan ng mahigpit. Ang isa ay pinilit ang byuda na umamin.
Samantalang ang isa naman ay hinatulan siya na nang walang masusing investigasyon. Binalaan sila ng punong piskal na kung hindi nila kayang pangasiwaan ng maayos ang kasong ito, dapat na silang maghanda na magbitiw sa pwesto. Pagtapos nito, tinanong ng punong piskal si Dong-hun kung ano ang palagay niya sa biglaang pag-amin ni Mo-yun. Naniniwala si Dong-hun na isa itong palabas na planado ni Yun-soo at Mo-yun. Sinabi niyang iimbestigahan niya ito ng mabuti at magbibigay siya ng paliwanag na ikasisiyan ng punong piskal. Kinabukasan, inilabas ng kulungan ni Yun-soo at Mo-yun. Habang nasa biyahe, sinadya ni Mo-yun na banggitin ang pagkamatay ng asawa ni Yun-soo. Pinagsabihan siya ng gwardiya ng bilangguan na manahimik, ngunit patuloy pa rin niyang pinukaw at ininis si Yun-soo. Sa huli, nagwala si Yun-soo at kinagat ang leeg ni Mo-yun. Kung hindi agad nakialam ang gwardiya, maaaring malubha ang naging pinsala ni Mo-yun. Lahat ng ito ay naitala ng piskal bilang ebidensya sa kaso. Paulit-ulit na pinanood ni Dong-hun ang video, ngunit wala siyang nakitang kahina-hinala. Pagpasok sa silid ng interogasyon, tinanong ni Dong-hun si Mo-yun kung kailangan niya ng abogado. Sinabi ni Mo-yun na dahil umamin na siya sa korte, hindi na niya kailangan ng abogado. Natiyak Dong-hun na totoo ngang may problema sa pag-iisip si Mo-yun, gaya ng mga usap-usapan. Samantala, iniintroga rin si Yun-soo, ngunit binawi niya ang naunang pahayag na hindi siya magsasalita ng walang abogado. Pagkatapos, hiniling ni Dong-hun kay Mo-yun na ikwento muli ang nangyari sa krimen. Handa si Mo-yun. Ayon sa kanya, malakas ang ulan noong gabing iyon. Naghahanap lamang siya ng masisilungan at nagkataong napili niya ang printing shop ng asawa ni Yun-soo. Akala niya walang tao ron. Ngunit nang buksan niya ang pinto, nakita niyang naghahanda pala ang lalaki ng isang romantikong hapunan. Dinampot ni Mo-yun ang isang bote ng alak mula sa mesa at ipinukpok iyon sa ulo ng lalaki. May dala rin siyang maliit na kutsilyo. Ngunit nang makita niya ang maraming kutsilyong pang-ukit sa loob ng silid, kumuha siya ng isa mula sa kabinet at ginamit iyon upang patayin ang lalaki. Pagkatapos, gumamit siya ng madaling mahanap na kemikal na nakakaagnas upang linisin ang pinangyarihan ng krimen. Sa huli, pinalitan niya ang sandata at mabilis na umalis. Subalit nang makalabas siya, napansin niyang may nakaparadang kotse sa harap ng printing shop. Naisip niyang patayin ang posibleng saksi, ngunit natakot siya na baka may malaking lalaki sa loob ng sasakyan. Dahil madilim na, tinakpan niya ang kanyang muka at umalis na lamang. Tugma ang salaysay ni Mo-yun sa bawat detalye ng kaso. Gayunpaman, hindi nagulat si Dong-hun dahil nailathala na sa media ang buong reenactment ng krimen. Ngunit may mga dagdag na detalyeng nabanggit si Mo-yun na hindi pa inilalabas ng tanggapan ng prosekusyon. Kabilang dito ang tattoo ng asawa at anak ng biktima sa leeg ni Yun-soo at ang katotohanang 6 na beses siyang sinaksak. Kaya rin ni Mo-yun na gumuhit ng detalyadong larawan ng silid. Sa puntong ito, nagsimulang mag-alinlangan si Dong-hun sa kanyang naunang hinala. Gayunpaman, pakiramdam pa rin niya ay may mali. 5 buwan na ang nakalipas mula nang mangyari ang krimen. Hindi kayang maalala ng isang normal na tao ang lahat ng iyon ng ganoon kalinaw. Para sa punong piskal, ang mga taong nakakaramdam ng kasiyahan sa pagpatay ay malinaw na natatandaan ng bawat biktima. Ngunit hindi naniniwala si Dong-hun na ganoon si Mo-yun. Pakiramdam niya ay kinabisado lamang ni Mo-yun ang kanyang testimonya. Bukod pa rito, wala ring malinaw na motibo si Mo-yun sa pagpatay. Karaniwan, ang mga baliw na mamamatay tao ay inuuna ang pagbanggit ng kanilang motibo. Dahil dito, nagpasya si Dong-hun na muli interogahin si Mo-yun. Sa sandaling iyon, nakatanggap ng impormasyon ang tanggapan ng prosekusyon na magkatabing selda sina Yun-soo at Mo-yun. Lalong napatibay ang hinala ni Dong-hun. Hiniling niya sa punong piskal na kumuha ng search warrant. Kinabukasan ng umaga, pumunta si Dong-hun sa bilangguan. Nais niyang alamin kung maaari bang mag-usap ang dalawang selda sa pamamagitan ng tunog. Ayon sa gwardiya, kung mag-uusap man sila, kailangan nilang magsalita ng malakas. Mahaba at detalyado ang kaso. Tuwing 30 minuto ay nag-iinspeksyon ng gwardiya at wala silang narinig na anumang ingay mula kina Yun-soo at Mo-yun. Gusto pa ring makasiguro ni Dong-hun. Totongang naririnig mula sa labas ang mga tunog sa loob ng selda. Paalis na sana ang mga piskal nang biglang magsalita ang isang preso at sinabing naririnig niya kahit ang utot ng bilanggo sa katabing selda. Kinumpirma ng preso sa katabing selda na madalas siyang matulog na nakaharap ang puwitan sa pader. Nang suri ni Dong-hun, napatunayang totoo ito. Mabilis niyang natuklasan na may bitak sa pader. Bumalik siya sa selda ni Mo-yun na nasa solitary confinement. Ngunit inasahan na ito ni Mo-yun. Ginawa niyang parang paste ang inuyang bigas at ginamit iyon upang takpan ang bitak sa pader. Inutusan ni Dong-hun ang kanyang mga tauhan na halughugin ang selda ni Yun-soo. Nais pa nga niyang halughugin pati ang katawan ni Yun-soo. Ngunit agad siyang pinigilan ng gwardiya dahil labag iyon sa karapatang pantao. Gayunman, pumayag si Yun-soo na halughugin ang kanyang katawan. Pinaghinalaan ni Dong-hun na may isa pang bilanggo na tumutulong kay Yun-soo, kaya iniutos niyang halughugin ang lahat ng kanyang mga kasamahan sa selda. Itinuring ito ng gwardiya bilang abuso sa kapangyarihan. Kinaladkad ang mga bilanggo sa isang silid at pinaghubad. Ngunit sa kabila nito, wala pa ring nakitang ebidensya. Tinuliksa ni Yun-soo ang piskal dahil sa kawalan ng paggalang sa iba. Sa paningin ni Dong-hun, ang lahat ng kriminal ay hindi tao. Sa sandaling iyon, naalala ni Yun-soo ang mga sinabi ni Mo-yun. Tinanong ni Mo-yun si Yun-soo kung ano ang gagawin niya sakaling makaharap niya ang taong pumatay sa kanyang asawa. Sumumpa si Yun-soo na pupunitin niya sa pira-piraso ang taong iyon. Hindi inaasahan, hiniling ni Mo-yun na gawin din ni Yun-soo iyon sa kanya. Kalaunanan ay pumayag si Yun-soo sa hiling ni Mo-yun. Gusto ni Yun-soo na malaman ang buong katotohanan. Ito ang naging dahilan ng insidente kung saan inatake ni Yun-soo si Mo-yun sa loob ng sasakyan. Pagbalik sa kasalukuyan, matapos umalis ang piskal, nagsimulang sumigaw at magmura ng malakas ang mga kasamahan ni Yun-soo sa selda.
Humingi ng paumanhin si Yunsu dahil sa abalang idinulot niya sa lahat. Ngunit nang malaman ng lahat na inosente si Yunsu, nakaramdam sila ng matinding awa sa kanyang sinapit. Nang gabing iyon, muli sinuri ni Donghun ang lahat ng kuha ng CCTV sa kulungan. Mula nang ilipat si Moyun sa detention center, palagi na niyang binabantayan si Yunsu. Dagdag pa rito, ang kahilingan ni Moyun na magpalit ng selda ay lalo pang nagpatibay sa hinala ni Donghun na may sabwatan ni Moyun at Yunsu. Hindi inaasahan, nakatanggap si Donghun ng balita na kumuha na ng abogado si Yunsu. Dahil malaking kaso ito, maraming kilalang abogado ang interesado. Ngunit sa payo ni Moyun, pinili ni Yunsu ang isang hindi kilalang abogado. Ang dahilan nito ay dahil ang mga sikat na abogado ay kadalasang kumikilos para sa sariling ambisyon. Samantala ang isang hindi kilalang abogado ay ibubuhos ang buong puso at sigasig sa pagtulong kay Yunsu. Kaya sa pagkakataong ito, pinili ni Yunsu si Attorney Jonggu, isang abogadong kakaunti ang nakakakilala. Gaya ng inaasahan, nang makita ni Jonggu si Yunsu na nakaposas, agad niyang binanggit ang kanyang mga karapatan ayon sa batas. Wala sa loob na tinanggal ng gwardiya ng kulungan ang posas ni Yunsu. Pagkatapos nito, tinanong ni Yunsu si Jonggu kung maaari ba siyang makalaya sa piyansa. Habang patuloy ang investigasyon ng prosekusyon, alam ni Jonggu na nais ni Yunsu na makapiling muli ang kanyang anak. Ngunit ipinaliwanag din niya na magiging mahirap ito dahil ayaw aminin ng prosekusyon at ng korte ang kanilang pagkakamali. Sa kabila nito, hiniling pa rin ni Yunsu kay Jonggu na tulungan siyang mag-apply para sa piyansa. Pumayag si Jonggu na tulungan siya, ngunit sa kondisyong sasabihin ni Yunsu ang buong katotohanan. Kaya umupo si Jonggu kasama si Yunsu hanggang matapos ang oras ng dalaw. Malinaw na lubos na nagsusumikap si Jonggu sa kasong ito. Dumating ang araw ng lie detector test ni Moyun. Matapos ikabit ang mga kagamitan, inutusan ng supervisor sina Donghun at Jonggu na manatiling tahimik. Una, tinanong ang pangalan at pagkakakilanlan ni Moyun. Ang sumunod na tanong ay kung nakilala na ba niya si Yunsu noon. Sumagot si Moyun nang hindi. Alam ni Donghun na nagsisinungaling siya. Ngunit hindi ito nakita ng lie detector. Unti-unting nawala ng kontrol si Donghun. Pagkatapos ay tinanong ng supervisor kung may iba pa bang taong pinatay si Moyun bukod sa matandang mag-asawa at sa asawa ni Yunsu. Hindi inaasahan, inamin ni Moyun na nakapatay siya ng 4 na tao. Ipinakita ng makina na nagsasabi siya ng totoo. Agad na ingagaw ni Donghun ang mikropono mula sa supervisor. Tinanong niya si Moyun kung bakit niya pinatay ang asawa ni Yunsu. Sandaling nag-alinlangan si Moyun bago malamig na sumagot, kailangan ba ng dahilan para pumatay? Dahil sa tanong na ito, naging magulo ang graph ng makina. Hindi na mabasa ng supervisor ang datos at galit siyang umalis. Sa puntong ito, sarkastikong sinabi ni Jonggu sa piskal na mas mabuting hanapin na lang nito ang ika-4 na biktima kaysa manggulo pa. Pagkatapos, ibinigay ni Jonggu sa mga reporter ang resulta ng lie detector test. Nais niyang gamitin ang kapangyarihan ng media upang atakihin ang prosekusyon. Bukod dito, isinapubliko rin ang pagsusuri ni Donghun sa katawan ng bilanggo na lalo pang sumira sa imahe ng prosekusyon sa mata ng publiko. Patuloy na pinalakas ni Jonggu ang simpatiya ng publiko para sa biyudang nawalan ng asawa, maling nahatulan, at nahiwalay sa kanyang batang anak. Sama-samang pinilit ng mga netizen ang korte at ang tanggapan ng prosekusyon na payagan si Yunsu na makauwi sa kanyang anak. Lahat ng ito ay bahagi ng plano ni Jonggu upang makalaya si Yunsu sa piyansa. Sa sobrang galit ni Donghun, ibinato niya ang kanyang telepono. Ngayon, usapin na lamang ng panahon ang paglaya ni Yunsu. Sa araw ng kanyang paglaya, agad siyang pinalibutan ng mga reporter para sa mga panayam, ngunit masyadong naguluhan si Yunsu para magsalita. Sa sandaling iyon, dumating si Jonggu kasama ang anak ni Yunsu. Sa wakas, muli nagkita ang mag-ina, ngunit mayroon pa rin kasunduang kailangang tuparin si Yunsu kay Moyun. Lumabas na nais ni Moyun na tulungan siya ni Yunsu na pumatay ng isang tao. Siyempre, wala ni katiting na kumpiyansa si Yunsu na gawin ito. Samantala, nagmamadaling nagdaos ng press conference ang prosekusyon upang magpaliwanag sa publiko. Sinabi ng punong piskal na ang pagpapalaya kay Yunsu sa piyansa ay hindi dahil sa maling hatol, kundi upang makapiling ng batang anak ang kanyang ina. May isang reporter na nagtanong kung paano haharapin ng prosekusyon si Donghun. Iginiit ng reporter na dahil dating pulis si Donghun, malamang na gumamit pa rin siya ng pamimilit sa investigasyon ng kaso ni Yunsu. Ipinagtanggol ng punong piskal ang kanyang tauhan. Sinabing sinunod ni Donghun ang tamang proseso at hindi lumampas sa kanyang kapangyarihan. Gayunpaman, upang mailigtas ang dangal ng prosekusyon, nagsumite ng kanyang pagbibitiw si Donghun. Nais ng punong piskal na pansamantala siyang ilipat sa Women and Children's Crime Prevention Team. Kailangan ni Donghun na ipagpatuloy ang investigasyon sa halip na tumakas sa responsibilidad. Nangako si Donghun na hindi niya bibiguin ang punong piskal. Samantala, dinala ni Jonggu pauwi si Yunsu at ang kanyang anak. Sa labas ng kanilang bahay ay may mga mensahe ng suporta at mga regalo mula sa mga sumusuporta kay Yunsu. Tinulungan pa sila ni Jonggu na maglinis at mag-ayos ng bahay. Dumating din ang gwardiya ng kulungan upang ikabit ang electronic leg shackles kay Yunsu at mag-install ng mga surveillance camera. Binala niya si Yunsu na huwag subukang tanggalin ang mga ito. Kinailangan ni Yunsu na humingi muna ng pahintulot bago umalis sa lugar na binabantayan. Sa partikular, hindi siya pinapayagang lumabas ng bahay pagkalipas ng 10:00 ng gabi. Matapos ibigay ang mga kinakailangang tagubilin, umalis ang gwardiya. Kinagabihan, dumalaw ang matalik niyang kaibigang si Moonjun upang humingi ng paumanhin sa pagpapadala sa anak ni Yunsu sa ampunan. Naunawaan ni Yunsu ang kalagayan ng kaibigan. Alam niyang habang wala siya, si Moonjun ang tumulong sa pag-aalaga sa kanyang anak at sa paglilinis ng bahay. Magkasama silang kumain ng pusit at uminom ng beer upang maibsan ang kanilang mga alalahanin. Ngunit buong gabi ay balisa si Yunsu at hindi makatulog. Naalala niya ang kasunduan nila ni Mimoyun.
Umamin si Moyun na siya ang pumatay sa asawa ni Yunsu kapalit ng pangakong papatayin ni Yunsu ang isang binatilyong estudyante sa high school. Isinaksak ni Yunsu sa saksakan ang kanyang elektronikong panghigpit sa binti upang i-charge ito. Pagkatapos, naghanap siya online ng impormasyon tungkol sa kaso ni Moyun. Nagdulot ng matinding galit sa publiko ang pagpatay sa matandang mag-asawa. Hindi inaasahan, ang taong nais ipapatay ni Moyun ay ang bunso nilang anak na lalaki na isa ring mahalagang saksi sa kaso. Kinabukasan, nagtungo si Yunsu sa supermarket upang bumili ng mga kailangan. Maraming nakakilala sa kanya at palihim na nagtuturo at nagbubulungan, ngunit karamihan ay hindi naglakas-loob na lapitan siya. Pumunta si Yunsu sa opisina ni Jonggu at ibinahagi ang kanyang nararamdaman. Ipinaliwanag ni Jonggu na bagamat maraming netizen ang nagpapahayag ng simpatiya kay Yunsu, kapag kaharap na siya ng mga tao, sabay nilang nararamdaman ang pag-iingat at pag-usisa. Normal lamang daw iyon. Pinayuhan din siya ni Jonggu na huwag mag-alala. Dapat niyang tandaan na ang pagdinig sa apela ay mangyayari makalipas ang 2 hanggang 3 linggo. At kailangan niyang ihanda ang sarili niya sa pag-iisip. Tiyak na pipilitin at pipressurein siya ng prosecutor sa paglilitis. Sinabi rin ni Yunsu na nais niyang hanapin ang tunay na pumatay sa kanyang asawa. Agad nitong ikinabahala ni Jonggu dahil umamin na si Moyun. Ipinaliwanag naman ni Yunsu na natatakot siyang bawiin ni Moyun ang kanyang testimonya, kaya kailangan pa rin nilang makahanap ng karagdagang ebidensya. Siyempre, bahagi rin iyon ng trabaho ni Jonggu at nangako siyang gagawin ng lahat upang tulungan si Yunsu. Habang pauwi, napansin ni Yunsu na sinusundan siya ni Donghun. Kalaunan, nagtungo sila sa isang pansitan upang mag-usap. Ipinakita ni Donghun ang kanyang pag-aalala sa magiging buhay ni Yunsu matapos siyang makalaya. Ngunit naging hindi komportable si Yunsu sa paraan ng kanyang pag-aalala. Binalaan siya ni Donghun na hindi pa siya ganap na malaya sa kasalanan, kaya hindi pa siya dapat mag-isip na normal na ang lahat. Nainis si Yunsu sa mga salitang iyon. Agad siyang tumayo at umalis. Samantala, naghatid ng pagkain ng gwardiya kay Moyun sa kulungan. Bigla nitong hinawakan ang kamay ng gwardiya. Dahilan upang magulat ito. Ngunit sa totoo lang, gamot at dyaryo lamang ang gusto ni Moyun. Ipinagbigay alam ito ng gwardiya sa kanyang mga nakakatataas at personal na nagdala ng gamot ang hepe ng mga gwardiya. Kasabay nito, ibinalita rin ang masamang balita. Walang abogadong gustong humawak sa kaso ni Moyun. Sa harap ng hepe, nagkunwari si Moyun na ininom ang gamot. Pag-alis ng gwardiya, inilura niya ito at sinubukang gamitin sa kung anuman ang kanyang binabalak. Makalipas ang ilang sandali, dumating ang isang public lawyer upang bisitahin si Moyun. Labis ang tuwa ng hepe ng kulungan. Si Attorney Yang In ay isa ng kilalang abogado, kaya nais malaman ni Moyun kung bakit niya tinanggap ang kanyang kaso. Ipinaliwanag ni Yang In na ideya iyon ng kanyang asawa. Naniniwala ang asawa niya na umamin si Moyun sa krimen alang-alang sa isang mahirap na balo upang makasama nito ang kanyang anak. Ngunit malinaw na hindi iyon ang dahilan ni Moyun. Sa huli, humiling si Moyun kay Attorney Yang In ng isang pabor. Iparating ang liham na ito kay Yunsu. Umaasa siyang hindi babasahin ng abogado ang sulat. Siyempre, hindi lalabagin ng isang abogado ang pribadong usapin ng kanyang kliyente. Tinulungan pa ni Yang In si Moyun na humiling ng paglipat sa karaniwang piitan. Labis ang pagtataka ni Moyun at nagpasalamat na lamang siya. Habang pabalik sa General Detention Area, bigla niyang naalala na may isinulat palang aklat si Attorney Yang In. Hiniling ni Moyun sa warden na hiramin ang aklat. Samantala, nakarating na si Yunsu sa bahay ng matandang mag-asawang pinatay ni Moyun. Nais niyang makita kung anong uri ng tao ang binatang estudyanteng kailangan niyang patayin. Mukhang napakatalas ng pakiramdam ng kabilang panig. Dahil agad nitong napansin ang sasakyan ni Yunsu, mabilis siyang umalis. Pagkatapos, inayos ni Jonggu na pumunta si Yunsu sa opisina kinabukasan dahil may maghahatid ng liham mula kay Moyun. Binanggit ni Jonggu si Attorney Yang In nang may paghanga. Si Yang In ay isang masigasig na abogado na laging tumutulong sa may hirap at naaapi. Kilala rin ang kanyang aklat. Iminungkahi pa ni Jonggu na basahin iyon ni Yunsu. Kalaunan, dumating si Attorney Yang In sa opisina at personal niyang iniabot ang liham ni Moyun kay Yunsu. Tinitigan siya ni Yunsu nang may pagdududa. Hindi niya alam kung nabasa ba ng abogado ang sulat. Agad itong itinanggi ni Yang In at sinabing mahigpit niyang sinusunod ang profesional na tungkulin ng mga abogado na igalang ang pribasiya ng kanilang kliyente. Nabunutan ng tinik si Yunsu sa kanyang sinabi. Kinagabihan, umuwi siya at binuksan ang liham ni Moyun. Umaasa si Moyun na ang masayang buhay ni Yunsu sa labas ng kulungan ay hindi magpapalimot sa kanilang kasunduan. At ipinahiwatig din ni Moyun na patuloy niyang binabantayan si Yunsu mula sa loob ng bilangguan. Labis ang takot ni Yunsu nang malaman niyang sinusundan pa rin siya. 3 linggo na lamang ang nalalabi bago ang pagdinig sa apela ni Yunsu. Kung hindi matupad ni Yunsu ang pangakong pumatay, babaguhin ni Moyun ang kanyang testimonya. Ayaw ni Yunsu na bumalik sa kulungan at muli pagdaanan ng mga miserableng araw na yon. Kaya noong gabing iyon, napanaginipan ni Yunsu na papatayin niya ang lalaking estudyante. Ngunit sa huli, si Yunsu mismo ang napatay sa panaginip. Nagising siya mula sa bangungot at dali-daling nagtungo sa kwarto ng kanyang anak upang tiyaking ligtas ito. Nang makita niyang mahimbing pa ring natutulog ang kanyang anak, nakahinga siya na maluwag. Hindi inaasahan, tumawag si Jonggu. Lumalabas na nais lamang nitong malaman ang nilalaman ng liham, kung may anumang maaaring makasama sa nalalapit na paglilitis. Nagsinungaling si Yunsu at sinabing nais lamang ni Moyun na humingi ng tawad sa pagpatay sa asawa ni Yunsu. Nangako ring umano si Moyun na magsasabi ng totoo sa korte. Pansamantalang nabawasan ang pag-aalala ni Jonggu. Binati niya si Yunsu ng magandang gabi at ibinaba ang tawag. Sa sandaling iyon, napansin ni Yunsu ang isang madilim na figura na gumagala sa labas ng pintuan. Sinubukan ng salarin na pasukin ang bahay. Agad na binuksan ni Yunsu ang mga ilaw. Nang makita ng intruder na gising pa si Yunsu,
mabilis itong tumakas. Napansin ni Yunsu na ang lalaki ay halos kapareho ng lalaking nakita niya noon sa lugar ng pagpatay sa kanyang asawa. Agad niya itong hinabol upang makumpirma ang kanyang hinala. Ngunit naabot na ng kanyang electronic ankle monitor ang saklaw nito. Gayunman, ipinagpatuloy pa rin ni Yunsu ang paghabol sa misteryosong lalaki. Biglang tumunog ang alarma. Naglabas ang pulisya ng warrant of arrest laban kay Yunsu. Samantala, sadyang naghintay ang misteryosong lalaki upang hindi siya mawala sa paningin ni Yunsu. Ngunit palagi itong nagpapanatili ng distansya upang hindi siya mahuli. Naalala ni Yunsu ang mensahe ni Moyun, nasaan man siya, binabantayan siya nito. Nagsimulang makaramdam ng takot si Yunsu, ngunit determinado pa rin siyang mahuli ang suspek. Sa sandaling yon, dumating ang mga pulis at inaresto si Yunsu. Hiniling ni Yunsu sa mga pulis na hulihin ang lalaking nakaitim na nasa harapan niya, sinasabing iyon ang pumatay sa kanyang asawa. Ngunit binaliwala ng mga pulis ang kanyang mga salita. Kasabay nito, sa loob ng kulungan, natuklasan ng warden na nawawala si Moyun. Sa selda ng solitary confinement, isang pahayagan na lamang ang naiwan, may bilog ang mga mukha ni Yunsu at Jonggu. Agad na nagsagawa ang mga gwardya ng malawakang paghahanap. Ginising ang mga preso sa kalagitnaan ng gabi upang halughugin ang kanilang mga selda. Ngunit hindi pa rin nila natagpuan si Moyun. Ang mga security camera ay nagkaaberya rin mula pa noong hapon dahil sa problema sa koneksyon ng server. Nawawala rin ang gwardyang nakaduty noong araw na yon at hindi makontak. Labis ang pag-aalala ng hepe ng mga gwardya. Sa huli, napilitan silang humingi ng tulong sa tanggapan ng prosecutor. Nakatanggap si Donghun ng balita na nawawala si Moyun at sabay na umalis ng bahay si Yunsu. Agad naramdaman ni Donghun na tiyak na magkaugnay ang dalawang pangyayaring ito. Samantala, nakatanggap din si Jonggu ng abiso na naospital si Yunsu. Hiniling ng babaeng gwardya na si Sandyok kay Jonggu na pumunta sa bahay ni Yunsu upang alagaan ang anak nito. Pinaligiran ng pulisya ang bahay. Galit na inutusan ni Jonggu ang mga pulis na patayin ang alarma. Pagkatapos, dinala niya ang anak ni Yunsu sa ospital upang dalawin ang kanyang ina. Kinuwestiyon ng pulisya si Yunsu dahil sa umano'y paglaban sa pag-aresto. Sinubukan ni Sundyok na makiusap at magpaliwanag sa pulis, ngunit binaliwala siya nito dahil may kinikilingan na ito laban kay Yunsu. Sa sandaling iyon, dumating si Jonggu at mariing hiniling na alisin ang posas ni Yunsu. Para sa mga pulis na abusado sa kapangyarihan, kailangan ng isang taong may kaalaman sa batas upang turuan sila ng leksyon. Naglabas si Jonggu ng ebidensyang hindi napansin ng pulisya. Totoo ang sinabi ni Yunsu. May lalaking nakaitim na lumitaw sa harap ng kanyang bahay. Hinabol lamang niya ito, wala siyang intensyong tumakas. Pinuna si Jonggu ang pulisya dahil hindi nila pinakikinggan ang boses ng publiko kaya't napalampas nila ang pagkakataong mahuli ang suspek. Ngayong binibigyang pansin ang kaso ni Yunsu, malinaw na labis ang naging aksyon ng pulisya laban sa kanya. Ito'y lalo lamang nagpasiklab ng galit ng publiko at sumira sa tiwala ng mamamayan sa pulisya. Nang marinig ito, ibinaba ng pulis ang kanyang boses at ibinunton ang sisi kay Sundyok. Sinasabing naroon lamang siya upang tumulong sa pag-aresto. Pagkatapos ay nagpaalam siya at umalis. Pagbalik sa silid ng ospital, inanunsyo ni Jonggu na naayos na ang lahat. Tanging pasasalamat lamang ang nagawa ni Yunsu. Totoo nga, malaki ang naitulong ni Jonggu kay Yunsu. Pinayuhan niya itong magpahinga muna sa ospital ng ilang araw, ngunit nais ni Yunsu na agad na makalabas. Pagdating nila sa labi ng ospital, nasalubong nila sina Donghun at Jisoo. Sa totoo lang, nais lamang ni Donghun na malaman kung sino ang hinabol ni Yunsu. Sinabi niya kay Yunsu na nawawala si Moyun noong gabing iyon. Kasabay nito, ipinakita rin niya ang clipping ng pahayagan na may larawan ng mukha ni Yunsu na minarkahan ni Moyun. Wala pa ring ipinakitang emosyon si Yunsu. Sinabi ni Jonggu na kailangan ni Yunsu ng pahinga, pinakiusapan si Donghun na tumabi. Pagkatapos nito, nagtungo si Donghun sa pulisya at sinuri ang black box ng kanilang sasakyan. Nais niyang malaman kung ano ang naging kilos ni Yunsu nang siya'y arestuhin. Pagbalik sa opisina, pinanood niya ang footage. Doon niya natuklasan na sinabi ni Yunsu sa mga pulis na huliin ang lalaking nakaitim dahil iyon ang pumatay sa kanyang asawa. Sa puntong iyon, nagtaka si Donghun kung bakit si Yunsu, na alam niyang si Moyun ang tunay na salarin, ay kumilos na parang hindi niya ito kilala. Naalala ni Donghun ang isang painting na minsang iginuhit ni Yunsu at inihambing ito sa anyo ng lalaking nakaitim na hinabol niya. Agad na nabakas sa kanyang muka ang matinding pagdududa. Pagkatapos nito, tinawagan niya si Jisoo upang suriin ang mga kuha ng CCTV sa paligid ng bahay ni Yunsu. Nais ni Donghun na makahanap ng mga pahiwatig tungkol sa lalaking nakaitim. Gayunman, wala nang natagpuan pa si Jisoo dahil bigla na lamang naglaho ang lalaking nakaitim na parang bula. Matapos makihalo sa karamihan ng tao, pinaghinalaan ni Donghun na nagpalit ng damit ang lalaking nakaitim. Nagtaka rin siya kung bakit gagawa ang taong ito ng ganoon kalayo at komplikadong plano para lamang makalapit sa bahay ni Yunsu. Kaya't una niyang inalis ang lahat ng malabong ebidensya. Mula roon, unti-unting luminaw ang mga pahiwatig. Lalong naniwala si Donghun na may napagkasunduan sina Yunsu at Moyun. Samantala, natagpuan din ng warden si Moyun. Natagpuan si Moyun na natutulog sa infirmary. Nakagat siya ng gagamba at nakaranas ng anaphylactic shock. Tinanong ng warden ang doktor ng bilangguan kung kailan nakatulog si Moyun doon. Dahil nakatulog ang doktor, hindi siya makapagbigay ng tiyak na oras at tinansya lamang ng mga 3 oras na ang nakalilipas. Ito rin ang panahong nagpakita ang lalaking nakaitim sa harap ng bahay ni Yunsu. Nagkataon ding hindi makakonekta sa server ang CCTV noong oras na yon. Nang malaman ito, labis na nabahala si Yunsu. Pinaginalaan niyang si Moyun nga ang lalaking nakaitim na kanyang nakita. Pagka-uwi niya, iginuhit ni Yunsu ang lahat ng posibleng suspect.
Pagkatapos, inihambing niya ang mga ito sa hitsura ni Moyun nang suot nito ang kapote. Naalala rin ni Yunsu ang kanilang pag-uusap ni Moyun sa selda ng solitary confinement. Sinabi noon ni Moyun kay Yunsu na huwag nang mag-isip ng sobra at huwag nang subukang alamin ang katotohanan. Sinunod lamang ni Yunsu ang kanilang napagkasunduan. Ngunit ngayon, wala na siyang mapagkatiwalaan. Nagpasya siyang umasa na lamang sa sarili upang imbestigahan ang pagkamatay ng kanyang asawa. Kinabukasan, inilipat si Moyun sa pangkalahatang bilangguan ng mga bilanggo. Napunta siya sa parehong selda na dating kinaroroonan ni Yunsu. Tila takot ang lahat sa kanya. Ayaw ni Moyun ng gulo. Hanggat hindi siya ginugulo ng mga kasamang bilanggo, hindi rin siya gagawa ng anuman laban sa kanila. Maya-maya, dumating si Donghun sa bilangguan upang makita si Moyun. May nakaalam na nito at agad na ipinaalam kay Attorney Yang In. Dahil dito, kinuwestiyon ni Attorney Yang In si Donghun sa paglabag sa mga proseso at sa pakikipagkita ng pribado sa nasasakdal ng walang pahintulot. Sa totoo lang, nais lamang ni Donghun na obserbahan ang magiging reaksyon ni Moyun. Nang banggitin ni Donghun na hinabol ni Yunsu ang isang misteryosong lalaking nakaitim, nanatiling kalmado si Moyun. Sinabi niya na wala itong kinalaman sa kanya at na responsibilidad iyon ng prosecutor. Sa huli, umalis si Donghun na puno ng pagkadismaya. Sumunod si Attorney Yang In at pinaalalahanan siya na kailangan niyang magkaroon ng ebidensya bago kwestiyonin ang isang sospek. Ngunit alam din ni Donghun na tinanggap ni Attorney Yang In ang kasong ito dahil nais niyang magsulat ng panibagong libro. Ang isang psychopath na tulad ni Moyun ay magiging napakahanghang na elemento sa kwento ni Attorney Yang In. Mas nandidiri si Donghun dito kaysa sa sarili niyang mga ginawa. Pagkatapos nito, bumalik si Attorney Yang In kay Moyun. Palihim niyang tinanong kung siya nga ba talaga ang lalaking nakaitim. Biglang natawa si Moyun. Tinanong pa niya si Attorney Yang In kung paano nito inaakalang makakalabas siya ng bilangguan. Simple lamang ang sagot ni Attorney Yang In. Umaasa siyang hindi si Moyun ang lalaking iyon. Kung hindi, magiging napakahirap ng kaso. Makalipas ang ilang araw, nagsimula ang paglilitis sa pagpatay sa matandang mag-asawa. Dumalo rin si Yunsu sa paglilitis. Pakiramdam ni Jonggu ay hindi na ito kailangan, ngunit sinabi ni Yunsu na nais niyang pagmasdan ang mga ekspresyon ni Moyun bilang paghahanda sa sarili niyang paglilitis. Nasa waiting room si Moyun. Nag-abala si Attorney Yang In na ipaghanda siya ng bagong kasuotan. Sa unang pagkakataon, nagpakita si Moyun ng kaunting emosyon. Nagpasalamat siya kay Attorney Yang In. Malapit nang magsimula ang paglilitis. Ngunit hindi makita ni Moyun si Yunsu sa waiting area. Agad na naunawaan ni Attorney Yang In ang kanyang iniisip. Ipinaliwanag niya sa katabing silid si Yunsu dahil ayaw nitong mapansin ng mga reporter. Tinanong ni Moyun kung bakit wala rin ang pamilya ng biktima. Ipinaliwanag ni Attorney Yang In na bagamat wala ang anak ng biktima, naroon naman ang kanyang lolo sa katabing silid. Mukhang nadismaya si Moyun. Pagkatapos nito, inanunsyo ng judge ang pagsisimula ng paglilitis. Ipinagtanggol ni Attorney Yang In si Moyun. Sinabing tapat itong umamin at lubos na nakipagtulungan sa investigasyon ng pulisya. Hiniling niya sa korte na isaalang-alang ang mga pangyayari upang mapagaan ang parusa. Palihim na ginamit ni Moyun ang pagbasa sa labi upang magpadala ng mensahe kay Yunsu sa pamamagitan ng kamera. Pinaalalahanan niya si Yunsu na nauubos na ang oras at wag nang mag-isip ng sobra. Natanggap Yunsu ang mensahe sa katabing silid at labis na nagpanik. Napansin din ni Donghun ang kakaibang kilos ni Moyun. Tumayo siya at humiling na muli suriin ang video upang malaman kung ano ang sinabi ni Moyun. Ngunit diretsong nagsalita si Moyun sa mikropono. Wala nang masyadong oras. Huwag kang mag-isip ng sobra. Agad na nagkagulo ang buong hukuman. Isang maliit na pagbabago lamang sa pangungusap ay tuluyang nagbago ng kahulugan nito. Wala nang magawa si Donghun. Matapos ang paglilitis, inihatid si Moyun pabalik sa bilangguan sakay ng isang sasakyan. Agad siyang pinalibutan ng mga reporter para sa mga panayam. Bigla, may isang kamay ang humawak kay Moyun. Nagulat siya at agad na lumingon. Ngunit huli na, ang taong iyon ay nakihalo na sa karamihan. Tinanong ng mga reporter kung ano ang ibig sabihin ng sinabi ni Moyun sa paglilitis. Nagtaka sila kung nagpapahiwatig ba ito, na balak niyang wakasan ang sarili niyang buhay. Biglang may sapatos na lumipad patungo kay Moyun. Iyon ay mula sa ama ng pinaslang na mag-asawa. Umasa siyang tutuparin ni Moyun ang kanyang pangako at mamatay sa lalong madaling panahon. Ito rin ang nais sabihin ni Moyun kay Yunsu. Umaasa si Moyun na tutuparin ni Yunsu ang kanyang salita at papatayin si Sehun, ang lalaking estudyante, sa lalong madaling panahon. Nagtagpo ang mga mata ni na Yunsu at Moyun. Agad itong napansin ni Donghun. Pagkaraan, sinundan ni Yunsu ang lolo ni Sehun na naghatid sa kanyang tutoring class. Ngunit nagpalit ng damit si Sehun at sumakay ng taxi papunta sa ibang lugar. Patuloy siyang sinundan ni Yunsu. Lumabas na palihim lamang bumalik si Sehun sa bahay ng kanyang mga magulang upang maglaro ng mga video game. Naghintay si Yunsu hanggang alas 8 ng gabi bago makita si Sehun na lumabas. Nakipagkita si Sehun sa isang tao at tumanggap ng isang sobre na may lamang pera. Pagkatapos nito, bumalik siya sa tutoring class upang hintayin ang kanyang lolo na sunduin siya. Matapos makuha ang ruta ni Sehun, nagmaneho pa uwi si Yunsu. Gayunman, napansin ni Sundyok ang kakaibang dinaanan ni Yunsu. Ipinaalala ni Sundyok na dati na siyang lumaban sa pag-aresto at maswerte lamang na hindi na ibalik sa kulungan. Ngunit kung gagawa pa si Yunsu ng anumang paglabag, hindi na siya matutulungan ni Sundyok. Kaya nais niyang malaman kung saan nagpunta si Yunsu. Ngunit pansamantala itong tumanggi na magsabi. Samantala, dalawang abogado ang pumunta sa Forensic Institute. Natuklasan nilang ang dalawang basag na bote ng alak na nakuha ng pulis sa pinangyarihan ay hindi pa nasusuri para sa fingerprints.
Naghinala si Jonggu dahil hindi pa ito ginagawa, ngunit naglakas loob na silang akusahan si Yunsu bilang salarin. Kung wala ang fingerprints ni Yunsu sa isa sa mga bote, hindi maaaring makumpirma na siya ang pumatay sa kanyang asawa. Nais ni Jonggu na muling suriin ang bote ng alak na may dugo upang malaman kung naroon ang fingerprints ni Yunsu. Ngunit tumanggi ang forensic team. Sinabing kumikilos lamang sila ayon sa utos ng pulis at hindi gagawa ng anumang bagay na lampas sa kanilang tungkulin. Wala nang nagawa si Jonggu kundi humingi ng tulong kay Attorney Yang In upang buuin muli ang mga piraso ng bote ng alak. Samantala, nanatiling tahimik si Yunsu sa probation room. Sinubukan ni Sundyok na makipag-usap kay Yunsu, ngunit tumunog ang kampana bilang hudyat ng pagtatapos ng oras ng trabaho. Tumayo si Yunsu at umalis nang hindi man lamang nagpaalam. Sa harap ng elevator, hindi inaasahang nakasalubong ni Yunsu si Sehun. Lumabas na si Sehun ay nasa ilalim din ng probation. Sabay silang pumasok sa elevator. Bumaba si Yunsu sa B1, habang si Sehun naman ay sa B2. Nagpa siya si Yunsu na sundan si Sehun. Pinlano pa niyang saktan ito sa basement. Ngunit biglang sumilaw ang ilaw ng kotse, kaya napaatras si Yunsu at ibinaba ang kanyang kamay. Ang lalaking susundo sana kay Sehun ay nakaalis na. Dahil dito, napalampas ni Yunsu ang kanyang unang pagkakataon. Pagkatapos, bumili siya ng rice cakes at bumalik sa opisina. Sinabing nais niyang humingi ng paumanhin kay Sundyok sa kanyang naging asal kanina. Ngunit sa totoo lang, nais lamang niyang maghanap ng impormasyon tungkol kay Sehun. Sadyang natapunan ni Yunsu ng sarsa ang damit ni Sundyok upang mapilitan itong pumunta sa banyo. Sinamantala ni Yunsu ang pagkakataon upang gamitin ang computer ni Sundyok. Ngunit may password ang computer. Sa kabutihang palad, may nakasulat na password sa isang papel sa drawer ng mesa. Matagumpay na nabuksan ni Yunsu ang computer at hinanap ang impormasyon tungkol kay Sehun. Pagkatapos, kinunan niya ng litrato ang screen gamit ang kanyang cellphone. Bumalik si Sundyok at nahuli siya, ngunit inakala lamang nitong gusto ni Yunsu na basahin ang mga komentong patungkol sa kanya. Humingi lamang ng paumanhin si Yunsu at umalis. Pagdating sa bahay, ginamit niya ang impormasyong nakuha upang magsaliksik online tungkol sa kaso ni Sehun. Hindi niya inaasahan na si Sehun pala ay suspect sa isang kasong sexual assault. Ginamit din nito ang cellphone ng biktima upang magpadala ng mga sensitibong video sa lahat ng nasa contact list ng babae. Isang komento lamang ang laman ng post na magbabayad si Sehun sa kanyang krimen. Matapos panoorin ang paglilitis, naniwala ang lahat sa kulungan na nais magpakamatay ni Mo Yun. Dahil dito, palagi siyang kailangang bantayan. Maging sa banyo ay sinusundan siya ng gwardiya ng kulungan. Alam ni Mo Yun na takot sa kanya ang babaeng gwardiya, kaya tinakot niya itong papatayin. Dahil dito, sa labas na lamang ng banyo naglakas loob na magbantay ang gwardiya. Biglang nagkaroon ng kaguluhan sa sinehan ng kulungan. Inutusan ng warden ang lahat ng gwardiya na magtipon doon upang ayusin ang sitwasyon. Pagkatapos gumamit ng banyo si Mo Yun, napansin niyang wala na ang gwardyang nakabantay sa pinto. Lumabas siya upang tingnan kung ano ang nangyayari at hindi sinasadyang nadiskubre ang isa pang gulo. Binubuli ng ilang bilanggo ang isang matabang babaeng preso. Nabusalan at paulit-ulit na binugbog ang babae hanggang sa bumagsak ito sa sahig, hirap ng huminga. Agad tumakbo si Mo Yun at pinigil ang katawan ng babae. Pagkatapos nito, galit na galit niyang sinuntok ng paulit-ulit ang isa pang preso. Biglang dumating ang warden at nakita ang eksena. Agad nitong hinugot ang kanyang baton at hinampas si Mo Yun hanggang mawalan ito ng malay. Kasabay nito, nagmulat ng mata ang matabang babaeng preso at muli nagkamalay. Nang marinig ng warden na si Mo Yun ang nagligtas sa kanya, napagtanto nitong mali ang kanyang paghuhusga. Sinabi ng doktor ng kulungan na kung hindi dahil kay Mo Yun, namatay na sana ang babae. Sinuntok ni Mo Yun ang dibdib ng preso dahil masyadong makapal ang taba nito. Ang taong may ganoong timbang ay hindi maaaring bigyan ng karaniwang chest compressions. Dahil sa pinsala sa ulo ni Mo Yun, kinailangan niyang manatili para sa karagdagang obserbasyon. Matapos ilayo ng warden ang sobrang timbang na preso, binigyan ng doktor si Mo Yun ng painkillers at gamot laban sa pagsusuka. Ngunit hindi na kinailangan ni Mo Yun ang gamot laban sa hilo. Sa puntong iyon, naging mausisa ang doktor ng bilangguan tungkol sa propesyon ni Mo Yun at kung bakit napakalawak ng kaalaman niya sa medisina. Naramdaman ni Mo Yun na masyado nang marami ang tanong ng doktor, lampas na sa saklaw ng kanyang tungkulin. Tinanong na lamang niya kung hindi ba siya kinatatakutan ng doktor. Tumawa ang lalaking doktor at sinabing noong nagsisimula pa lang siya sa propesyon, takot na takot din siya. Ngunit sa araw-araw na pakikisalamuha niya sa mga bilanggo, unti-unting nawala ang takot na iyon. May mga taong nakilala na raw siya na mas nakakatakot pa kay Mo Yun. At ang katotohanang nakapagsalba siya ng buhay ay patunay na isa rin siyang mabuting tao. Sa unang pagkakataon na may nagsabi sa kanya na isa siyang mabuting tao, bahagyang nayanig ang puso ni Mo Yun. Samantala, pumunta si Yunsu upang magsiyasat sa palimbagan ng kanyang asawa. Doon, may napansin siyang bakas sa mesa na tila marka ng relo. Ngunit malinaw na hindi nagsusuot ng relo ang kanyang asawa. Agad niyang tinawagan si Jonggu upang ipasuri ito. Kinumpirma ni Jonggu na iyon ay marka ng relo ng babae. Nakahanap si Yunsu ng isang mahalagang palatandaan na parehong napalampas ng pulisya at ng prosecutor. Naalala rin ni Jonggu na si Mo Yun ay palaging may suot na pink na relo na tila hindi bagay sa kanya. Naniniwala siya na may espesyal na dahilan si Mo Yun kung bakit lagi niya itong suot, marahil may kinalaman ito sa kanyang alaala. Maaari itong maging napakahalagang ebidensya. Dahil dito, hiniling ni Jonggu kay Attorney Yang In na makipagkita kay Mo Yun at hiramin ang relo.
Ngunit tumanggi si Mo Yun. Sinabi niyang kung nais nilang mangalap ng ebidensya, dapat silang dumiretso sa prosecutor at humiling ng warrant. Alam ni Yunsu na hindi makikipagtulungan ang prosecutor dahil kumbinsido silang lahat na si Yunsu ang may sala. Sa sandaling iyon, nakatanggap siya ng mensahe mula kay Mo Yun. Sinabi sa mensahe na alam ni Mo Yun na lihim siyang nag-iimbestiga at pinaalalahanan siyang hindi siya pinalaya mula sa bilangguan para gawin iyon. Alam ni Yunsu na kapos na siya sa oras. Kapag hindi niya tinupad ang kanyang pangako, babaguhin ni Mo Yun ang kanyang testimonya. At sa huli, si Yunsu ang lalabas na masamang babae na nakipagsabuatan sa isang psychopath upang pagtakpan ang pagpatay sa kanyang asawa. Hindi maintindihan ni Yunsu kung paano pa rin siya nakakakuha ng mensahe mula kay Mo Yun habang nasa bilangguan nito. Ang alam lang niya, nasaan man siya, patuloy siyang binabantayan ni Mo Yun. Kalaunan, nagkita sina Yunsu at Jonggu kay Attorney Yang In. Hiniling ni Yunsu sa dalawang abogado na payuhan siya kung ano ang dapat niyang gawin sakaling bawiin ni Mo Yun ang kanyang pag-amin. Alam ni Jonggu na nag-aalala si Yunsu, ngunit may nahanap na silang bagong ebidensya. Kahit pabawiin ni Mo Yun ang kanyang pag-amin, may paraan pa rin si Jonggu upang manalo sa kaso. Sinabi rin ni Attorney Yang In na bukod sa pag-amin, wala nang ibang ebidensyang magpapatunay na si Mo Yun ang may sala. Bagamat kukondenahin ng publiko ang pagbawi ng pag-amin, ang huling pasya ay nasa judge. Ipinarating din ni Attorney Yang In ang mensahe ni Mo Yun kay Yunsu. Sinabi ni Mo Yun na nagsisimula na siyang mag-isip kung babaguhin ba niya o hindi ang kanyang testimonya. Labis ang pag-aalala ni Yunsu. Bigla na lamang siyang nakatanggap ng tawag mula sa guro sa kindergarten ng kanyang anak. Ipinaalam ng guro na nawawala ang kanyang anak. Agad na nagtungo si Yunsu sa mall kung saan huling nakita ang bata. Sumama ang dalawang abogado upang tumulong. Dinukot pala ng isang estranghero ang anak ni Yunsu. Hinaghog niya ang buong mall, ngunit hindi niya ito makita. Sa sandaling iyon, dinala ng estranghero ang bata sa gwardiya. Nang marinig ang balita, napuno ng tuwa si Yunsu. Ipinakilala ng gwardiya ang babaeng nagdala sa bata. Siya pala ang babaeng bilanggo na iniligtas ni Mo Yun ilang araw na ang nakalipas. Ipinasari ni Yun na ang mensahe ni Mo Yun kay Yunsu. Alagaan niyang mabuti ang kanyang anak at iwasan ang mga hindi kailangang kilos. Napagtanto ni Yunsu na ito ay babala ni Mo Yun. Halos mapaupo siya sa sahig sa panghihina. Matapos magawa ang kanyang pakay, nagpaalam si Yun na. Hindi inaasahan, nasalubong niya si Jonggu na pumigil sa kanya. Napansin ni Jonggu ang kakaibang kilos ni Yun na at nais siyang tanungin. Hindi sinasadyang nabanggit ni Yun na may isang taong nag-utos sa kanya na makipaglaro muna sa anak ni Yunsu. Agad tinanong ni Jonggu kung sino iyon. Kung tatanggi siyang magsabi, tatawag siya ng pulis. Nagpanik si Yunsu at nakiusap kay Jonggu na hayaan nang umalis si Yun na at huwag tumawag ng pulis. Sinabi ni Yun na ayaw niyang pag-usapan siya ng mga tao. Wala nang nagawa si Jonggu kundi pagbigyan ang kanyang kahilingan. Sa puntong iyon, buo na ang loob ni Yunsu na agad tuparin ang kasunduan nila ni Mo Yun. Dinala niya ang kanyang anak sa bahay ng matalik niyang kaibigan. Pagkatapos, bumalik siya sa bahay at binasag ang electronic ankle monitor gamit ang martilyo. Tinawagan ni Yunsu ang babaeng gwardiya ng bilangguan upang iulat na nasira ang ankle monitor. Dahil gabi na at malakas ang ulan, sinabi ng gwardiya na pumunta na lamang siya sa tanggapan ng probation kinabukasan. Iyon mismo ang hinihintay ni Yunsu. Mabilis niyang inihanda ang ilang kinakailangang gamit at nagbisikleta papunta sa bahay ng mga magulang ni Sehun. Nasa loob pa ito at naglalaro ng video games. Nagkunwari si Yunsu na isang empleyado na nagsusuri ng tangke ng gas. May ipinadalang abiso ang kumpanya ngunit walang sumagot kaya kailangan niyang personal na pumunta. Naawa si Sehun sa kalagayan niya bilang isang manggagawa. Kaya binuksan niya ang pinto para kay Yunsu. Pagpasok, nagsuot si Yunsu ng guwantes at medyas upang hindi mag-iwan ng anumang bakas. Ipinakita ni Sehun kung nasaan ang tangke ng gas. Pagkatapos, binuhat ni Sehun ang pusa paakyat at nagpatuloy sa paglalaro. Kinabahan si Yunsu at aksidenteng nahulog ang kutsilyo, ngunit hindi ito napansin ni Sehun. Dahan-dahang lumapit si Yunsu sa kanya. Naalala ni Yunsu ang babala ni Mo Yun na ang carotid artery ang pinakamaraming dugo. Isang saksak lamang ay nakamamatay na. Ngunit nag-alinlangan pa rin si Yunsu. Napansin ni Sehun ang kanyang kilos. Nag-agawan ng dalawa at mabilis na napasuko ni Sehun si Yunsu. Ngunit nagawa pa rin gumamit ni Yunsu ng taser, dahilan upang bumagsak si Sehun. Sinamantala ni Yunsu ang pagkakataon. Inipit niya si Sehun at mariing sinakal ang kanyang leeg. Nang tuluyan itong mawalan ng malay, saka lamang niya kinuha ang kutsilyo upang tapusin ang kanyang buhay. Pinaniwalaan ni Yunsu ang sarili na tinutulungan lamang niya ang mga biktima na makamit ang hustisya. Pagkatapos, inilagay niya ang bangkay. May nakatusok pang kutsilyo sa isang upuan at kinunan ito ng litrato upang ipadala kay Mo Yun. Nilinis niya ang pinangyarihan at nagmadaling umuwi sakay ng bisikleta. Sa kasamaang palad, naaksidente si Yunsu sa daan. Sinubukan ng driver ng truck na alamin kung nasugatan siya, ngunit agad siyang umalis. Samantala, nakaramdam ng hindi magandang kutob si Sundyok tungkol kay Yunsu. Dahil dito, nagpa siya si Sundyok na pumunta sa bahay ni Yunsu ng gabing iyon upang muli ikabit ang electronic leg restraints. Paulit-ulit siya tumawag ngunit hindi sumasagot si Yunsu, na lalo pang nagpaalala kay Sundyok. Pumunta si Sundyok sa bahay ni Yunsu at muli tumawag, ngunit walang sumagot. Nakita niya ang cellphone ni Yunsu na nakapatong sa mesa, ngunit wala si Yunsu roon. Naginala si Sundyok na tumakas na si Yunsu, kaya agad siyang tumawag sa pulis upang humingi ng tulong. Biglang bumukas ang pinto at lumabas si Yunsu. Mistulang bagong ligo. Gayunman, napansin ni Sundyok ang sugat sa kamay nito. Sinabi ni Yunsu na gagamutin muna niya ang sugat at magpapaliwanag na lang mamaya. Mabilis niyang nilinis ang bakas ng dugo sa banyo. Sa labas naman, napansin ni Sundyok ang bakas ng tubig na papunta sa likurang pinto.
Nagsinungaling si Yunsu at sinabing nasira ang bombilya sa bakuran, kaya nagbisikleta siya upang bumili ng bago. Sa kasamaang palad, nadulas daw siya at nagtamo ng mga sugat sa buong katawan. Naniwala si Sundyok nang makita niya ang basag na bombilya sa mesa. Tinulungan niya si Yunsu na gamutin ang mga sugat at muli ikabit ang electronic leg restraints. Ngunit napansin niya ang UP sa lumang restraints, dahilan upang muli maghinala siya. Pag-alis ni Sundyok, sinira ni Yunsu ang lahat ng ebidensya. Noon lamang siya bahagyang nakaramdam ng ginhawa. Kinabukasan, nagpadala si Yunsu ng isang anonymous na pakete sa opisina ni Attorney Yang In na may kahilingang iparating ito kay Moyon sa bilangguan. Pagkakita ni Moyon sa litrato sa loob ng pakete, lumiwanag ang kanyang mukha sa tuwa. Agad niya itong isinubo at nilunok. Sumugod ang gwardiya ng bilangguan upang pigilan siya. Ngunit huli na ang lahat. Nalunok na ni Moyon ang litrato. Nais malaman ni Attorney Yang In ang laman nito. Ngunit idineklara ni Moyon na tapos na ang kanilang pag-uusap at nais na niyang bumalik sa kanyang selda upang magpahinga. Pumayag ang gwardiya. Sa araw ding iyon, may bagong bilanggo sa selda ni Moyon. Ipinakilala nito ang sarili bilang si Wiyong at sinabing ang kanyang kaso ay ang pagpapatakbo ng online gambling website. Wala itong pakialam kay Moyon. Ang nasa isip lamang ni Moyon ay ang litrato. Bigla niyang naitanong sa sarili kung talagang mamamatay na ba siya. Lahat ng nakarinig nito ay naguluhan. Kalaunan, pinayuhan ng ibang preso si Wiyong na manatili sa tabi ni Moyon dahil mapoprotektahan siya nito laban sa pambubuli. Ngunit nanatiling walang pakialam si Moyon. Samantala, nadiskubre ng lolo ni Sehun na nawawala ang kanyang apo at agad siyang nagtungo sa istasyon ng pulis upang magulat. Iminungkahi ni Officer Jisoo na baka tumakas lamang si Sehun o umuwi sa bahay ng kanyang mga magulang. Ngunit inilabas ng lolo ang huling mensahe na ipinadala sa kanya ni Sehun at iginiit na hindi iyon paraan ng pagsasalita ng kanyang apo. Naniniwala rin siyang hindi uuwi si Sehun sa bahay ng kanyang mga magulang na brutal na pinaslang. Mukhang hindi lubos na kilala ng lolo ang kanyang apo. Pinayuhan siya ni Jisoo na tanungin ang mga kaibigan ni Sehun at ipagbigay alam sa pulisya. Sa huli, umuwi ang lolo. Pagdating niya sa tutoring class, nadiskubre niyang matagal na pala siyang nililinlang ng kanyang apo. Ayon sa mga kaklase, panandalian lamang pumapasok si Sehun at agad umaalis. Umuwi lamang siya pagkatapos ng klase upang hintayin ang kanyang lolo. Bukod dito, simula nang mangyari ang kaso ng kanyang mga magulang, iniwasan si Sehun ng lahat sa paaralan. Lahat ng bagay ay ginagawa niya mag-isa at wala siyang malapit na kaibigan. Lubhang nabigla ang lolo sa nalaman niya, ngunit naniniwala pa rin siyang hindi basta-basta lalaya si Sehun ng walang dahilan. Samantala, ipinaalam na rin ni Jisoo kay Donghun ang pagkawala ni Sehun at hiniling na tulungan ang lolo sa paghahanap. Hindi inaasahan ni Jisoo na iuugnay ni Donghun ang pagkawala sa kasong kanyang iniimbestigahan. Naniniwala si Donghun na maaaring may kaugnayan nito kina Yunsu at Moyon. Pumunta si Donghun sa probation office upang humingi ng tala ng mga naging galaw ni Yunsu. Ngunit dahil may kinikilingan siya laban kay Yunsu, tumanggi si Sundyok na makipag-usap at pinaalis siya. Gayunman, sinuri ni Sundyok ang schedule ni Yunsu sa araw na iyon at nalaman niyang nagpunta nga ito sa bahay ni Sehun. Pinilit niyang pakalmahin ang sarili at inisip na walang masamang mangyayari. Samantala, naalala ni Yunsu ang mga sandaling matapos niyang gawin ang krimen. Ginamit niya ang cellphone ng biktima upang mag-text sa lolo, sinasabing lalabas lamang siya sandali. Pagkatapos, itinapon niya ang cellphone sa delivery truck at umuwi. Biglang tumalon palabas ng sasakyan ang pusa ni Sehun, dahilan upang magulat si Yunsu. Agad siya umalis nang hindi na sinuri ang paligid. Hindi niya napansin na may nalaglag pala siyang hibla ng buhok doon. Sa kanyang pagbalik, nakita ni Yunsu ang isang abiso tungkol sa isang nawawalang tao. Lumipas na ang 48 oras at nawawala pa rin si Sehun. Dahil dito, napagpasyahan ng pulisya na ito ay isang kaso ng nawawalang tao. Mabilis na kumalat ang balita sa internet, dahilan upang labis na mabahala si Yunsu. Samantala, nang makita ni Moyon ang balita, labis siyang nasiyahan. Iniisip niya kung ano kaya ang magiging itsura ng mukha ni Sehun sa sandaling mamatay ito. Nang gabing iyon, dinalhan ng tagapagbantay si Moyon ng gamot at tinanong siya kung nakita na ba niya ang balita. Walang ipinakitang emosyon si Moyon. Sinabi lamang niya sa tagapagbantay na malamang ay muli makakasama ni Sehun ang kanyang mga magulang sa lalong madaling panahon. Sa kalagitnaan ng gabi, naghalungkat si Moyon ng mga instant noodles at kinain ang mga ito kasabay ng gamot na kanyang inihanda. Habang nalalason at nawawala sa ulirat, narinig ni Moyon ang isang tinig na nagsasabing alam ng kabilang panig kung sino ang kanyang pinatay. Noon niya naalala na dati niyang sinunog ng buhay ang sarili niyang kapatid. Mabilis siyang dinala ng tagapagbantay sa ospital. Inakala ng lahat na nagtangka siyang magpakamatay. Ngunit ang tunay na layunin ni Moyon ay gamitin ang pagkakataong ito upang makipagkita kay Yunsu. Gusto niyang marinig kay Yunsu ang buong detalye ng krimen at ang ekspresyon ni Sehun sa sandali ng kanyang kamatayan. Nakita rin ni Yunsu ang balita tungkol sa umano'y pagtatangkang magpakamatay ni Moyon. Agad na hulaan ni Yunsu ang intensyon ng kabilang panig. Kinabukasan, nagbalat kayo siya bilang doktor at palihim na pumasok sa silid ng ospital ni Moyon. Kalmado niyang ikinuwento ang krimen. Hindi inaasahan, matapos marinig ang kwento, nahulaan ni Moyon na si Yunsu ay hindi talaga pumatay kay Sehun. Labis na nabahala si Yunsu. Noong gabing iyon, habang kinukuryente at naparalisa si Sehun, balak talaga ni Yunsu na saksakin siya sa leeg gamit ang kutsilyo. Ngunit sa huli, ang sarili niyang kamay ang kanyang nasugatan. Pagkatapos, ginising niya si Sehun at sinenyasan itong manahimik. Sinabi niya na may isang napakadelikadong taong gustong pumatay sa kanya. Kung hindi siya kikilos sa araw na yon, may ibang taong ipapadala upang gawin ang krimen. Kaya hiniling ni Yunsu kay Sehun na makipagtulungan sa paglikha ng isang peking crime scene.
Ginamit ni Yunsu ang sarili niyang dugo upang pahiran ang mukha ni Sehun. Pagkatapos, kumuha siya ng larawan ni Sehun na kunwaring patay at ipinadala ito kay Moyun. Pagkaraan, bumaba silang dalawa sa basement ng bahay. Sinabi ni Sehun na napakaliblib ng lugar na yon at walang sinumang tagalabas ang makakaalam. Hindi iisipin ng lolo na babalik si Sehun sa lugar kung saan pinatay ang kanyang mga magulang. May sapat ding pagkain sa basement para sa isang buwan. Isang linggo lamang ang kailangan ni Yunsu na maghintay si Sehun doon. Matapos maayos ang lahat, maaari nang umalis si Sehun. Bumalik sa kasulukuyan, sinabi ni Moyun na hindi na kailangang magsinungaling pa ni Yunsu at tapos na ang kanilang kasunduan. Nagalit si Yunsu. Pakiramdam niya, si Moyun ang dapat niyang pinatay, hindi si Sehun. Nang marinig iyon, kalmado pang ginabayan ni Moyun si Yunsu at ipinikit ang mga mata. Hinihintay na siya ay patayin. Ngunit sa huli, hindi nagawa ni Yunsu. Hindi inaasahan, napaluha si Yunsu. Sinabi niya na ang pagpapasya kung ang isang tao ay karapat-dapat mamatay ay tungkulin ng batas. Wala silang karapatang kitlin ang buhay ng iba. Pinagtawanan ni Moyun si Yunsu dahil patuloy pa rin itong naniniwala sa batas. Ipinaalala niya kay Yunsu ang lahat ng pinagdaanan nito. Ninais ni Yunsu na bigyan si Moyun ng pagkakataong patunayan ang kanyang paniniwala. Ipinangako ni Yunsu na papanagutin niya ang lalaking estudyante sa kanyang mga krimen. Ngunit sinabi ni Moyun na patay na si Sehun. Samantala, bumalik ang lolo sa bahay ng kanyang anak at natuklasan ang bakas ng dugo sa sahig. Balsa niyang sinundan ang mga bakas hanggang sa basement, kung saan natagpuan niya ang nagyelong katawan ni Sehun sa loob ng refrigerator. Napuno siya ng matinding dalamhati at galit. Samantala, tinanong ni Yunsu si Moyun kung paano nito nalaman na patay na si Sehun. Ipinaliwanag ni Moyun na may isang taong nagpadala sa kanya ng mas makatotohanang larawan kaysa sa pekeng ipinadala ni Yunsu na nagpapahiwatig na may ikatlong taong sangkot. Dali-daling nagtungo si Yunsu sa bahay ni Sehun upang alamin ang katotohanan. Pagdating niya, nakita niyang napapalibutan na ng pulis ang lugar at inilalabas na ang bangkay ni Sehun. Noon lamang niya lubos na pinaniwalaan ang sinabi ni Moyun. Takot na takot, umalis si Yunsu sa lugar. Agad napansin ng lolo ni Sehun ang kanyang kakaibang kilos. Nagkataon ding hinahanap ni Jonggu si Yunsu. Ngunit ayaw makipag-usap ni Yunsu kanino man sa sandaling iyon. Sa loob ng bahay, sinimulan ng pulisya ang pagsusuri sa crime scene. Dahil sa kanyang karanasan, mabilis na nakakita ng mga palatandaan si Donghun. Pinaginalaan niyang maaaring dumaan ang salarin sa ventilation shaft. Nais niyang tanungin ang matanda kung ang basement ba ay nakasara mula sa loob o sa labas nang siya'y dumating. Ngunit ayaw munang makipag-usap ng matanda. Gusto na lamang niyang lisanin ang malamig na lugar na iyon. Pinayagan siyang umalis ng pulis kasama ang 2 pusa. Naawa sila sa sinapit ng matanda na sunod-sunod na nawalan ng anak at apo. Samantala, tutok na tutok si Moyun sa panonood ng balita. Ang kanyang mukha ay puno ng lubos na kasiyahan. Agad pinaghinalaan ni Attorney Yang In na si Moyun ang may kagagawa ng krimen. Gayunman, mahigpit na binabantayan si Moyun sa loob ng kulungan, kaya pansamantalang isinantabi ni Attorney Yang In ang kanyang hinala. Sa oras na yun, sinimulan ng pulisya ang autopsy sa bangkay ni Sehun. Pinayuhan ni Jisoo ang lolo na huwag nang tumingin, ngunit nais nitong malaman kung paano namatay ang kanyang apo. Lumabas ang paunang resulta. Namatay ang biktima dahil sa 4 na saksak sa leeg. Gayunman, may mga bakas din ng pagkakasakal sa leeg at may palatandaan ng kawalan ng kontrol sa pag-ihi. Ipinapahiwatig nito na ang biktima ay tinakot muna bago pinatay. Ang katawan ay nagyelo, kaya't hindi matukoy ang eksaktong oras ng kamatayan. Ngunit sa kabutihang palad, may natagpuan pang hindi natunaw na pagkain sa tiyan ng biktima. Sa pamagitan ng pagsusuri rito, maaari pang matukoy kung kailan huling nabuhay ang biktima. Nais ni Donghun na tanungin ang lolo tungkol sa kaso ni Sehun 2 taon na ang nakalipas. Dahil sa krimen ni Sehun, nagpakamatay ang biktima at ang kanyang ama. Tila may itinatago ang lolo. Pinayuhan siya ni Jisoo na maging tapat sa lahat ng nalalaman niya upang mabilis na mahuli ang pumatay kay Sehun. Ngunit sa huli, wala ring naibigay na kapakipakinabang na impormasyon ang lolo at umalis na lamang. Wala nang nagawa sina Donghun at Jisoo kundi ang umalis nang walang magawa. Samantala, pag-uwi niya sa bahay, ikinandado ni Yunsu ang pinto. Labis siyang natatakot. Hiniling niya sa kanyang matalik na kaibigan na alagaan muna ang kanyang anak sa loob ng ilang araw. Sa panahong iyon, nais niyang mag-focus sa paghahanap sa pumatay kay Sehun. Ang mga naunang suspek ay pawang may kaugnayan kay Moyun. Sinabi rin ni Moyun na kung hindi kayang patayin ni Yunsu si Sehun, may iba raw na gagawa nito. Kumbinsido si Yunsu na isa siya sa mga iyon. Tanging si Yunna, ang babaeng nag-alaga sa anak ni Yunsu, ang nagbigay ng kaunting bakas. Nagtatrabaho si Yunna sa isang fast food restaurant. Nagpa siya si Yunsu na hanapin si Yunna. Sa sandaling iyon, may tumawag kay Yunsu, si Jonggu, ngunit hindi niya ito sinagot. Gayunman, paglabas ni Yunsu, dumating si Jonggu sa mismong pinto at pilit siyang hinila papasok upang makipag-usap. Nagsimula nang maghinala si Jonggu na nagsasabuatan sina Yunsu at Moyun. Nakita niya si Yunsu na nakabihis bilang doktor at pumunta sa ospital upang bisitahin si Moyun, kaya't naisip niyang maaaring may kinalaman din si Yunsu sa kaso ni Sehun. Nagtaka siya kung bakit naroon si Yunsu sa lugar ng krimen. Nanatiling tahimik si Yunsu at hindi sumagot, bagay na labis ikinainis ni Jonggu. Tinatanong niya si Yunsu sa huling pagkakataon, bakit siya pumili ng isang hindi kilalang abogado tulad niya. Agad tumayo si Yunsu at umalis, na lalo pang ikinadismaya ni Jonggu. Pagkaraan, pumunta si Yunsu sa fast food restaurant. Habang natutulog si Yunna sa bodega, pumasok si Yunsu at pinilit siyang i-unlock ang kanyang telepono. Tinanong niya si Yunna kung kasabwat ba siya ni Moyun. Hindi inaasahan,
Sinabi ni Yun na mabuting tao si Moyun at iniligtas daw siya nito. Ngunit ang totoo, ipinadala lamang ni Moyun si Yun na upang bantayan si Yunsu at hindi si Yun na ang umatake kay Sehun. Samantala, tinulungan ni Jisoo si Donghun sa investigasyon at nakahanap sila ng mga bakas na may kaugnayan sa kaso ng panggagahasa ni Sehun. Ang biktima noon ay isang estudyante sa high school. Nilasing siya at ginahasa ni Sehun at pagkatapos ay ipinost pa nito online ang malaswang video. Mayroon siyang nakatatandang kapatid na babae na nagngangalang Suhi, isang medical student sa Germany. Matapos magtapos, nagboluntaryo si Suhi upang tumulong sa mga refugee sa Thailand. Nakalulungkot, namatay siya sa isang sunog sa sasakyan malapit sa hangganan. Sa kasalukuyan, wala nang record si Suhi sa Korea. Inutusan ni Donghun si Jisoo na makipag-ugnayan sa matataas na opisyal upang makuha ang mga record ni Suhi. Pagkatapos, pumunta si Donghun sa mga archive ng korte upang siyasatin ang naging takbo ng kaso ni Sehun. Lumabas na may mga koneksyon ang pamilya ni Sehun at nakialam sila sa paglilitis. Ang kawawang dalagita ay pinalabas na isang malandi na kusang nangaakit ng mga lalaki. Nagpakalat pa sila ng chismis na isa raw siyang prostitute. Sa tindi ng dalamhati, nagpakamatay ang dalaga. Sumunod naman sa kanya ang kanyang amang labis na nagdadalamhati. Samantala, 5 taong probation lamang ang naging parusa kay Sehun. Labis na naawa si Donghun sa pamilya ng biktima. Kalaunan, pumunta si Donghun sa ospital upang bisitahin si Moyun. Sinabi ng warden ng kulungan na sundin ang tamang proseso, ngunit iginiit ni Moyun na maaari nang isagawa roon mismo ang interogasyon. Binanggit ni Donghun ang kaso ng panggagahasa at ang paghihirap na dinanas ng pamilya ng biktima. Sinadya niya ito upang makita ang magiging reaksyon ni Moyun, ngunit nanatili itong kalmado, tila wala itong kinalaman sa kanya. Pagkatapos, binanggit ni Donghun ang kapatid ng biktima na sinasabing namatay sa Thailand at inagdag na kung buhay pa ito, tiyak na maghihiganti. Diretsahan niyang inilahad na si Moyun ang kapatid ng estudyante. Hindi ito umamin o tumanggi. Naniniwala si Donghun na ang isang taong nagboluntaryong magligtas ng buhay ay hindi basta papatay sa asawa ni Yunsu ng walang dahilan. Kaya inakala niyang si Moyun ang umako ng kasalanan bilang bahagi ng kasunduan nila ni Yunsu. Sinabi lamang ni Moyun na tila galit si Donghun kay Yunsu. Ngunit sa pagkakataong ito, hindi pinatay ni Yunsu si Sehun dahil hindi naman siya likas na mamamatay tao. Matapos sabihin iyon, tumayo si Moyun at umalis. Nalito si Donghun. Tila nagkamali siya mula pa sa simula. Pagkaraan, ibinalik si Moyun sa kulungan. Pinaghintay siya ng warden sa waiting room. At doon ay hindi sinasadyang nakita ni Moyun si Wiyong na kausap ang isang lalaking estudyante. Ang estudyanteng iyon ay kaibigang nagbigay ng pera kay Sehun. Tumingin ito kay Moyun ng may pag-iingat, na para bang nakilala siya nito. Nagsimula ring pagmasdan ni Moyun si Wiyong, dahilan upang siya'y matakot. Naalala ni Moyun na ang taong nakausap niya habang siya'y walang malay ay si Wiyong. Nahulaan din niyang si Wiyong ang kaibigang nagbigay ng maling testimonya sa kaso ng panggagahasa noon. Nang marinig ito, labis na natakot si Wiyong at napaiyak. Biglang sinugod ni Moyun si Wiyong at sinubukang sakalin siya. Mabuti na lamang at agad na namagitan ang mga kapwa niya bilanggo. Samantala, natagpuan ng pulisya ang buhok ni Yunsu sa lugar ng krimen. Sinuri ni Donghun at Jisoo ang mga galaw ni Yunsu noong araw ng krimen, ngunit wala silang natagpuang bakas. Sa sandaling yun, biglang lumitaw si Sandyok. Ipinakita niya sa kanila ang mga galaw ni Yunsu sa loob ng 5 araw bago naganap ang krimen. Ang mga galaw ni Yunsu ay perpektong tumugma sa mga galaw ni Sehun. Pinatunayan nito na matagal nang sinusundan ni Yunsu ang biktima sa loob ng ilang araw. Binanggit din ni Sundyok na sira ang electronic leg restraints ni Yunsu noong araw ng krimen. Gayunman, pinalitan ni Sundyok ang mga ito sa loob lamang ng 1 oras. Iginit ni Donghun na hindi sapat ang 1 oras para magawa ni Yunsu ang krimen. Agad na nagtungo ang mga pulis sa bahay ni Yunsu. Ngunit nauna na roon ang nakangiting lolo ni Sehun. Wala siyang balak saktan si Yunsu. Gusto lamang niyang marinig ang katotohanan mula sa kanya. May nagpadala sa kanya ng larawan ni Yunsu sa mismong lugar ng krimen. Labis na nataranta si Yunsu at inanyayahan ang lolo na pumasok sa bahay upang mag-usap pa. Nagkunwari siyang gagawa ng tsaa, ngunit bigla niyang binuhusan ng kumukulong tubig ang mukha ng matanda. Sinamantala niya ang pagkakataon upang tumakas, ngunit nahawakan ng lolo ang kanyang paa. Nag-agawan sila sandali, ngunit nagawa pa ring makatakas ni Yunsu. Agad siya sumakay sa isang sasakyan at mabilis na umalis. Sa kasamaang palad, nahuli rin siya ng mga pulis. Agad silang naglabas ng warrant of arrest. Patuloy na tumunog ang alarma ng electronic restraints sa kanyang mga paa. Tumawag si Sundyok upang balaan si Yunsu, ngunit agad niya itong binabaan. Habang tumatakas, nakita ni Yunsu ang balita tungkol sa kaso. Natagpuan ng pulisya ang isang hibla ng buhok ni Yunsu sa lugar ng krimen. Doon niya naunawaan kung bakit siya hinahabol ng mga otoridad. Agad siyang nagpatakbo sa pulang ilaw at tumakas. Nagkaroon ng magulong habulan sa mga kalsada, ngunit naipit ang sasakyan ng pulisya. Nagtago si Yunsu sa isang convenience store at sinubukang tanggalin ang kanyang electronic leg restraints. Nawala ang komunikasyon ng pulisya kay Yunsu, kaya agad silang humingi ng tulong sa media at naglunsad ng malawakang manhunt. Samantala, dinala si Wiyong sa medical room. Dahil nasa matinding panic pa rin, inilipat ng gwardiya ng kulungan si Moyun sa solitary confinement. Nang ibalik si Wiyong sa common cell, kinailangan niyang dumaan sa selda ni Moyun. Nang marinig niyang kumakanta si Moyun, labis siyang nabalisa. Makikita sa kanyang mukha ang matinding pagsisisi, na tila humihingi siya ng kapatawaran kay Moyun. Sinamantala ni Wiyong ang sandaling hindi nakatingin ang mga gwardya. Ipinulupot niya ang isang kable sa kanyang leeg at tumalong mula sa gusali. Hindi siya napigilan ng punong gwardya sa oras. 2 taon na ang nakalilipas.
Habang medical volunteer si Moyun sa Thailand, madalas niyang ka-video call ang kanyang nakababatang kapatid sa bahay. Madalas ding lumabas sa frame si Wiyong bilang malapit na kaibigan ng kapatid ni Moyun. Bagamat hindi magkalapit ang tirahan ni Moyun at ng kanyang kapatid, napakalapit ng kanilang relasyon. Plano ni Moyun na bumalik sa Korea sa susunod na taon upang isama ang kanyang kapatid at matalik na kaibigan sa isang biyahe. Ngunit biglang sumiklab ang pandemya ng COVID-19. Maraming tao ang nahawaan. Abala si Moyun sa pagsagip ng mga buhay at hindi niya nasasagot ang mga tawag ng kanyang kapatid. Inakala ni Moyun na maiintindihan siya ng kanyang kapatid. Kalaunan, nahawa rin siya at nawala ng malay. Nang magising siya, natuklasan niyang may mahigit 100 tawag at mensahe mula sa kanyang kapatid. Umakyat siya sa burol upang makakuha ng signal at mabasa ang mga mensahe. May isang mensahe ang kapatid niya na nagsasabing huwag niyang panoorin ang video. Ngunit dahil sa matinding pag-uusisa, pinanood pa rin niya ito. At iyon ang video ng panggagahasa kay Moyun ng kanyang kapatid ni Sehun. Paulit-ulit pang nagpapalit ng lokasyon si Sehun at iniimbitahan ang kanyang mga kaibigan na makisali. Kalaunan, nalaman ni Moyun na parehong pumanaw na ang kanyang kapatid at ama. Wasak na wasak si Moyun at nais nang bumalik agad sa Korea. Ngunit dahil sa mga patakaran ng social distancing, hindi siya makaalis. Habang nakakulong sa refugee camp, muntik na siyang mabaliw. Pinagsisihan niya ang pagiging sobrang abala sa trabaho at hindi niya naibahagi ang kanyang dinaramdam sa kanyang kapatid. Paulit-ulit ding sinaktan ni Moyun ang sarili. Para bang may sapat siyang dahilan upang tuluyang masira. Inaliw siya ng kanyang kasamahan at sinabing kung nais niya ng paghiganti, kailangan muna niyang gumaling. Dito nagsimula ang apoy ng paghiganti sa kanyang puso. Bumalik sa kasalukuyan, nailigtas ng mga gwardiya si Wiyong. Dahan-dahan siyang nawalan ng malay. Natuklasan ng doktor ng kulungan na bali ang kanyang femur. Dahil elastic ang lubid, tumama pa rin sa lupa ang kanyang mga paa nang tumalon siya. Humingi ng ambulansya ang warden. Ngunit natakot ang doktor na baka hindi na ito umabot sa oras. Kaya tumingin siya kay Moyun upang humingi ng tulong. Tumanggi ang warden, sinasabing muntik nang patayin ni Moyun si Wiyong. Ngunit dahil sa lubos na pagtitiwala ng doktor, napilitan ng warden na payagan si Moyun na magsagawa ng operasyon. Ginamit ni Moyun ang pinakamabrutal na paraan upang iligtas si Wiyong. Una, sinampal niya ito. Hindi rin siya gumamit ng anesthesia dahil ayon sa kanya, pababagalin lamang nito ang tibok ng puso. Tinulungan ng warden na pigilan si Wiyong habang nakatingin sa ginagawa ni Moyun ng may matinding takot. Ngunit hindi man lang kumurap si Moyun. Sa huli, naging matagumpay ang operasyon. Dinala si Wiyong sa ospital. Iminungkahi ng doktor na isama si Moyun dahil siya ang nagsagawa ng paunang lunas. Napilitan ng warden na sumama si Moyun. Sa sandaling iyon, napagtanto ng warden na hindi ganap na malamig at walang pusong mamamatay tao si Moyun. Ang duguan niyang mukha ay para sa pagsagip ng isang buhay. Samantala, dumating din ang mga pulis sa bahay ni Yunsu. Natagpuan nila ang malinaw na palatandaan na nagkaroon ng matinding pagtatalo roon. May dumating na para sa pulisya. Hindi kinuha ni Yunsu ang alinman sa kanyang mga gamit na nagpapahiwatig na wala siyang planong tumakas. Nakakita si Donghun ng ilang mahahalagang pahiwatig, kabilang ang mga sketch na iginuhit ni Yunsu ng suspek. Naitala rin sa diary ni Yunsu ang kanyang paniniktik kay Sehun. Sa likod bahay, nakakita ang pulisya ng mga ebidensyang hindi niya kayang sunugin, kabilang ang isang kapote, kutsilyo at kamera. Inutusan ni Donghun ang kanyang kasamahan na subukang mabawi ang datos. Gayunman, dahil wala ng memory card ang kamera, tumagal nang matagal ang proseso ng pagbawi. Pagkatapos nito, pinangunahan ni Donghun ang kanyang koponan sa opisina ni Jonggu upang manggolekta ng ebidensyang may kaugnayan kay Yunsu. Ipinaalam ni Donghun kay Jonggu na ang kanyang kliyente ay isa ng pangunahing suspek sa pagpatay. Kinuwestiyon ni Donghun ang abogado dahil sa kabiguang bantayan ng maayos ang kanyang kliyente. Ngunit iginit ni Jonggu na ang kanyang tungkulin ay humanap lamang ng ebidensyang pabor sa kanyang kliyente at linisin ang kanyang pangalan. Wala siyang obligasyong maghanap ng ebidensyang magpapahamak sa kanya. Dagdag pa rito, ilang araw nang hindi nakikipag-ugnayan si Yunsu kay Jonggu. Matapos sabihin iyon, nagpaalam si Jonggu na lalabas muna upang manigarilyo at maiwasan si Donghun. Hindi inaasahan, nakatanggap siya ng tawag mula sa isang hindi kilalang numero. Sa kabilang linya ay si Yunsu. Sa ngayon, si Jonggu na lamang ang maaari niyang asahan. Nagkunwari si Jonggu na tawag iyon mula sa may-ari ng inuupahan at umakyat sa rooftop. Mabilis na pagtanto ni Jonggu na nasa isang malapit na phone booth si Yunsu. Nakiusap si Yunsu kay Jonggu na kontakin si Moyun dahil si Moyun lamang ang makapagpapatunay na hindi siya ang pumatay. Sa sandaling iyon, palihim na lumapit si Donghun kay Jonggu. Habang papahuli na sana ni Donghun si Jonggu, biglang sumugod si Jisoo at naputol ang pangyayari. Inanunsyo ni Jisoo na kakapasok lamang ni Moyun sa ospital. Ngunit hindi ito dahil siya'y nasugatan, kundi dahil nagbigay siya ng first aid sa isa pang preso. Palihim na tinaasan ni Jonggu ang volume ng speakerphone upang marinig ni Yunsu at magkaroon ng pagkakataong makausap si Moyun. Nais malaman ni Donghun kung sino ang kausap ni Jonggu. Inabot ni Jonggu ang telepono kay Donghun upang suriin. Ito ay numero mula sa pampublikong phone booth sa kabilang kalye. Agad hinawakan ni Donghun si Jonggu sa kwelyo at tinanong kung ano ang sinabi ni Yunsu sa kanya. Ngunit nanatiling tahimik at matigas si Jonggu. Inutusan ni Donghun si Jisoo na magpatupad ng lockdown sa paligid. Gayunman, naging pabaya ang pulisya at nagawang makatakas ni Yunsu. Pagkatapos nito, nagtungo si Yunsu sa ospital. Sa oras na yon, kausap ni Moyun si Attorney Yang In tungkol sa pagtestigo para kay Yunsu. Nang makita ang senyas ni Yunsu, agad pumunta si Moyun sa water dispenser upang magmasid.
Napansin niyang pumasok si Yunsu sa banyo. Matapos makipag-usap kay Attorney Yang In, humingi ng pahintulot si Moyun sa gwardiya ng kulungan upang maligo. Sa wakas, nagkita sina Moyun at Yunsu sa banyo. Pinuri ni Moyun si Yunsu sa pagiging mas matapang at hindi inaduwag. Gusto lamang malaman ni Yunsu kung bakit muli siyang pinalalabas ni Moyun na mamamatay tao. Iginit ni Moyun na kung kaya niyang manipulahin ng ibang tao, hindi siya hihingi ng tulong sa isang mahina ang loob tulad ni Yunsu. Nagtaka si Yunsu kung ano ang nalalaman ni Moyun. Ngunit ginagabayan lamang siya ni Moyun upang hanapin ang tunay na salarin. Ikinuwento ni Moyun ang litrato na una niyang natanggap. Pinaghinalaan niyang may 3 taong nagpanggap bilang si Yunsu at nagpadala ng larawang iyon. Naala na ni Yunsu ang taong nagpadala ng litrato sa kanya sa pinangyarihan ng krimen at sa lolo ni Sehun. Pinatunayan ito na matagal na siyang sinusundan ng taong iyon. Iminungkahi ni Moyun na ang taong iyon ang gustong idiin si Yunsu sa kasong pagpatay. Tiyak na napakalapit ng taong iyon kay Yunsu upang malaman ang lahat ng detalye. Kaya kailangan niyang pag-isipang mabuti kung may iba pa siyang naging kaaway. Sa sandaling iyon, tinawag palabas si Moyun ng warden. Bago umalis, pinaalalahanan ni Moyun si Yunsu na huwag kailanman magtiwala kanino man. Labis na naantig si Yunsu sa kanyang katapatan, kaya pinaalalahanan din niya si Moyun na alagaan ang kanyang kalusugan. Paglabas ni Moyun sa banyo, biglang dumaan ang isang trolley sa harap niya. Doon niya naisip ang planong magkunwaring tatakas upang maakit ang atensyon ng warden at mapadali ang pagtakas ni Yunsu. Si Donghun, na patungo sa ospital kasama ang kanyang mga tauhan, ay aksidenteng nakasalubong si Yunsu. Agad niya itong nakilala, ngunit nagawa pa ring makatakas ni Yunsu. Samantala, napansin ng warden ang kakaibang nangyayari sa power supply area ng gusali. Doon pala nagtatago si Moyun. Inutusan siya ng warden na sumuko at masunurin niyang ginawa iyon. Ngunit hindi inaasahan. May isang taong tumama sa ulo ng warden at nawalan ito ng malay. Nakilala ni Moyun ang lalaki bilang lolo ni Sehun. Sinabi nito na nauunawaan niya ang ginawa ni Moyun sa pagpatay sa mga magulang ni Sehun dahil kailangan nilang pagbayaran ang kanilang mga kasalanan. Ngunit kahit ganoon, binayaran pa rin ng mga magulang ni Sehun ang kasalanan ng kanilang anak. Hindi pa rin napatawad ni Moyun ang lolo, kaya nagalit ito. Tapat na sinabi ni Moyun na pinagsisisihan niyang hindi niya napatay mismo si Sehun dahil may iba pang tunay na salarin. Gayunman, sinaksak pa rin ng lolo si Moyun upang ipaghiganti ang kanyang apo. Kinabukasan, sinuri ng pulisya ang CCTV footage ng ospital at natuklasan na ang pagtakas ni Moyun ay para bigyang daan ang pagtakas ni Yunsu. Nagsisisi si Donghun na hindi niya agad napagtanto ang mga kilos ni Yunsu. Nakipagtulungan din si Sundyok sa investigasyon. Samantala, ibinuhos ni Donghun ang lahat ng sisi kay Yunsu sa paniniwalang ginamit nito ang kanyang mahina at inosenteng anyo upang linlangin ang lahat. Mula noon, hindi napapayag si Donghun na may maging maawain pa kay Yunsu. Natuntun din ng pulisya ang taong pumasok sa bahay ni Yunsu at umatake kay Moyun sa ospital. Iyon ay ang lolo ni Sehun. Lubos nilang naunawaan ang damdamin ng matanda. Tutal, wala naman siyang napatay at buhay pa si Moyun, kaya pansamantalang mula nila siyang pinalaya. Hindi sinasadyang natuklasan ni Donghun na si Reporter Hong ang unang nagsulat ng artikulo na muli nagbukas sa kasong panggagahasa 2 taon na ang nakalipas. Ikinabit din ni Reporter Hong ang kasong iyon sa kaso ni Moyun. Tinawagan ni Donghun si Reporter Hong upang alamin kung sino ang pinanggalingan ng impormasyon. Ngunit ang alam lamang nito ay isang misteryosong lalaki. Wala na siyang ibang detalye. Sinabi ni Donghun na kung muli makikipag-ugnayan ng misteryosong lalaki, kailangan niya itong ipaalam kaagad. Pagsapit ng hating gabi, may natanggap na tawag ang himpilan ng pulisya na nag-uulat ng krimen. Ang lokasyon ay bahay ng lolo ni Sehun at ang numerong ginamit ay kay Yunsu. Isang babaeng boses ang humihingi ng saklolo. Sa parehong oras, nagkukubli rin si Yunsu sa labas ng bahay. Naniniwala ang lahat ng pulis na nabihag na si Yunsu ng lolo ni Sehun. Kung may mangyaring masama kay Yunsu, magbibitiw si Donghun dahil mararamdaman niyang natalo siya ng isang matanda. Di naglaon, nagsagawa ng paghahalughog ang pulisya sa bahay ng lolo ni Sehun. Kusa nitong binuksan ang pinto at inanyayahan ng mga pulis na mag-imbestiga. Hindi nila natagpuan si Yunsu, ngunit nahanap nila ang kanyang cellphone, wala man lang password. Matapos surin ang CCTV footage, napag-alaman nilang sadyang nagtungo roon si Yunsu. Naunawa ni Donghun ang layunin ni Yunsu. Tinanong niya ang lolo ni Sehun kung bakit siya nagtungo sa bahay ni Yunsu gayong opisyal nang itinuturing na suspek si Yunsu sa pagpatay kay Sehun. Paano niya nalaman na nasa ospital si Moyun gayong hindi pa yon isinasa publiko? Sino ang nagsabi sa kanya? Hindi siya sumagot. Sa halip, isinara niya ang tarangkahan at pinalayas ang mga bisita. Sa sandaling iyon, may bagong natuklasan si Jisoo. Sa pamamagitan ng CCTV, napansin niyang ang suot na kamiseta ni Yunsu ay kay Jonggu. Ibig sabihin, patuloy pa rin silang nagkakausap. Agad na pinuntahan ni Donghun si Jonggu. Ang kamiseta ay pag-aari ng boxing gym ni Jonggu. Ngunit halos 1 taon na itong hindi ginagamit. Pinayagan ni Jonggu na pansamantalang magtago roon si Yunsu. Sa sahig ng training area, iniwan ni Yunsu ang isang guhit na naglalarawan sa eksena ng pagpatay kay Sehun. Inisip ni Jonggu na may nais ipahiwatig si Yunsu, ngunit iginiit ni Donghun na tanging ang tunay na salarin lamang ang makakaguhit ng ganoon kadetalye. Ibinigay ni Donghun kay Jonggu ang cellphone ni Yunsu. Naroon ang mga mensahe sa pagitan ni Moyun at Yunsu. Patunay na magkasabwat sila. Gayunpaman, kalaunan ay nakatanggap si Donghun ng ulat mula sa Forensic Institute. Ang mga larawang na-recover mula sa kamera ni Yunsu ay nagpapatunay na hindi siya ang pumatay kay Sehun. Nais muli suri ni Donghun ang kaso mula sa simula. Hindi inaasahan, lumabas ang balita na dinukot ng isang matanda ang anak ni Yunsu. Agad na kumilos ang pulisya upang magsagawa ng paghahanap. Samantala,
gumaling na si Wiyong at nais niya makipagkita kay Moyun upang pasalamatan ito sa pagliligtas ng kanyang buhay. Kinailangan pa ring pusasan ng warden si Moyun upang masigurong walang mangyayaring masama. Tapat na ikinuwento ni Wiyong ang sinapit ng kanyang nakababatang kapatid. Ayon sa kanya, isang basura si Sehun. Nalulong si Sehun sa online gambling at nalubog sa utang. Dahil dito, nakipagsabwatan siya sa isa pang lalaking estudyante upang linlangin ang mga babaeng estudyante at kuhanan sila ng maseselang video. Ibinebenta nila ang mga ito sa isang dark web kapalit ng pera. Nagtaka si Moyun kung ang lalaking iyon ba ang parehong estudyanteng dumalaw kay Wiyong. Agad namang tumango si Wiyong bilang kumpirmasyon. Ibinunyag din niya na ang lalaking estudyante ay tagapag-alaga ng pusa ni Sehun. Nang makita nitong kumikita ng malaki si Sehun, naging sakim siya at kalaunan ay naging tauhan nito. Noong araw na dumalaw ang estudyanteng iyon kay Wiyong sa bilangguan, umamin siyang nasaksihan niya ang pagpatay kay Sehun. Agad nanusisa si Moyun at tinanong kung sino ang pumatay kay Sehun. Isang araw bago iyon, nag-upload si Yunsu ng isang video ng pag-amin sa publiko. Inamin niyang pinatay niya ang kanyang asawa at nakipagsabwatan kay Moyun upang akuin ang sisi. Gayunpaman, iginiit niyang hindi siya ang pumatay kay Sehun. May 3 taong sangkot. Agad itong naging mainit na paksa sa internet. Pagkatapos, isinugal ni Yunsu ang lahat upang dumalo sa art exhibition ng kanyang asawa. Hindi niya sinasadyang napansin ang isang kakaibang fingerprint sa kanyang portrait. Dati, nasa kaliwang bahagi ang bakas, ngunit ngayon ay nasa kanan na ito. Biglang lumitaw si Attorney Yang In at hinila palayo si Yunsu. Sinabi niyang wanted siya at delikado ang manatili roon. Naramdaman ni Yunsu na may kakaiba kay Attorney Yang In. Nang makita niya ang lumang litrato ng kanyang asawa noong kolehiyo, doon niya napagtantong matagal na pala itong kilala ni Attorney Yang In. Ngunit hindi man lang nito nabanggit, agad tumakas si Yunsu. Hinabol siya ni Attorney Yang In ngunit nawala ng bakas. Sa kanyang pagtakbo, hindi sinasadyang nasalubong ni Yunsu ang isang babae. Ito pala ang asawa ni Attorney Yang In. Bahagyang ikiniling ng babae ang ulo at tinitigan si Yunsu. Ang mga mata nito ay pamilyar na pamilyar. Naramdaman ni Yunsu na ang mga mata ng babae ay kapareho ng sa lalaking nakaitim. Agad siya bumalik sa boxing gym at iginuhit ang mukha ng babae. Hindi maaaring magkamali si Yunsu sa mga matang iyon. Pagkatapos nito, mag-isa na ng sinuri at pinagdugtong-dugtong ni Yunsu ang lahat ng nangyari. Una, si Attorney Yang In ang kusang lumapit kay Moyun nang walang ibang naglakasloob na tanggapin ang kaso nito. Pagkatapos, sa pamamagitan ni Moyun, ipinagtangka niyang ipitin si Yunsu bilang pumatay. Siya rin ang nagpalitan ng mga liham ni Yunsu at Moyun, kaya lubos niyang alam ang kanilang mga plano. Matapos iyon, palihim na ipinagpatuloy ni Attorney Yang In ang pagmamanman kay Yunsu. Hinintay niyang maisakatuparan ni Yunsu ang plano nitong patayin si Sehun. Sa kanya kinolekta ang ebidensyang magtuturo kay Yunsu bilang salarin. Ngunit sa huli, hindi nagawa ni Yunsu ang krimen, kaya si Attorney Yang In ang gumawa nito sa halip. Pagkatapos, kinunan niya ng litrato ang pinangyarihan ng krimen at ipinalit ito sa larawan na nasa pakete ni Yunsu. Ang lahat ng ito ay ginawa niya upang takpan ang krimen ng kanyang asawa. Kinuwestiyon ni Yunsu ang mga fingerprints sa kanyang portrait. Tiniyak ni Assistant Showon na walang sino man sa printing factory ang maaaring mag-iwan ng fingerprint. Ibig sabihin, ang tunay na pumatay lamang ang aksidenteng nakapag-iwan ng fingerprint noong krimen. Hiniling ni Yunsu kay Showon na tulungan siyang imbestigahan ito. Dapat sana ay tinutugugis na ni Yunsu si Attorney Yang In at ang asawa nito. Ngunit sa sandaling iyon, nakatanggap si Yunsu ng mensahe mula sa lolo ni Sehun. Binihag nito ang anak ni Yunsu at hiniling na pumunta siya mag-isa sa tagpuan. Labis ang pag-aalala ni Yunsu kaya agad siyang umalis. Samantala, nakita rin ni Moyun ang balita ng pagdukot sa anak ni Yunsu. Alam niyang lahat ng dinaranas ni Yunsu ay dahil sa kanya, kaya nais niyang humanap ng paraan upang makatulong. Sinadya niyang saksakin ang sarili sa tiyan at pinakiusapan si Wiyang na magpanggap na sinaksak siya. Agad dinala ng mga gwardya ng kulungan si Moyun sa ospital. Sinamantala niya ang pagkakataong iisa lamang ang nagbabantay na nurse at ginamit ang oxygen tank upang patumbahin ito. Pagkatapos, kumuha si Moyun ng gamot at nagpalit ng uniforme ng nurse, kaya mabilis siyang nakatakas mula sa ospital. Sa loob ng taxi, ginamit niya ang mga kagamitang nakuha niya upang gamutin ang sarili niyang mga sugat. Samantala, dumating ang pulisya sa bahay ng lolo ni Sehun, ngunit wala ito roon. Natuklasan ni Donghun na may dalang hunting rifle ang lolo at nasa panganib si Yunsu. Bigla niyang napansin na nawawala si Attorney Yang In, na kanina lang ay kasama nila. Sinabi ni Attorney Yang In na may nakalimutan siya sa istasyon ng pulis at bumalik upang kunin iyon. Ngunit sa totoo lang, nais niyang beripikahin ang ebidensyang binanggit ni Yunsu sa video. Gayunman, wala siyang natagpuan. Nagtagumpay ang plano ni Yunsu. Nabunyag si Attorney Yang In. Napagpasyahan ni Donghun na labis na kahina-hinalang abogado. Una, nagkunwari si Attorney Yang In na hindi niya kilala ang asawa ni Yunsu. Ikalawa, siya ang nagpalitan ng mga liham ni Yunsu at Moyun, kaya tiyak na alam niya ang lahat ng kanilang plano. May naalala rin si Sundyok. Lumapit sa kanya si Yunsu at hiniling na magdagdag siya ng sketch sa ebidensya. Labis itong ikinagulo ni Sundyok kaya agad niyang ipinakita ang sketch sa lahat. Agad nang kilala ni Attorney Yang In ang larawan. Isang portrait iyon ng kanyang asawa. Sa wakas, naunawaan ng lahat na ang pag-amin ni Yunsu ay isa palang bitag upang mahulog dito sina Attorney Yang In at ang kanyang asawa. Hindi inaasahan, inanunsyo ng pulisya na natagpuan na nila ang sasakyan ng lolo ni Sehun. Agad na nagtungo si Donghun sa abandonadong relocation area. Natagpuan niya roon ang sasakyan ni Yunsu. Sa oras na yon, natuklasan na ni Yunsu ang bahay kung saan lumaki sina Sehun at ang kanyang lolo.
Itinutok ng lolo ang baril kay Yunsu at inutusan siyang pumasok. Ipinakita niya kay Yunsu na ligtas ang kanyang anak. Pagkatapos, pinaupo niya si Yunsu at pinilit itong ikwento ang proseso ng pagpatay kay Sehun. Ngunit iginiit ni Yunsu na hindi siya pumatay at kung barilin at patayin siya ng lolo, hinding-hindi nito malalaman kung sino talagang pumatay sa kanyang apo. Gayunman, inilabas ng lolo ang isang video ng away ni Yunsu at Sehun. Sa anggulo ng video, makikitang sinasaksak ni Yunsu si Sehun sa leeg. Ngunit putol ang dulo ng video. Lumabas na mas naunang dumating si Attorney Yang In at ibinigay ang video sa lolo. Layunin niyang pukawin ang galit ng lolo laban kay Yunsu. Sa ganoong paraan, ang lolo na ang haharap kay Yunsu para sa kapakanan ni Attorney Yang In at ng kanyang asawa. Ngayon, kahit anong paliwanag ang gawin ni Yunsu, hindi na siya paniniwalaan. Biglang may narinig na ingay sa labas. Agad na dinampot ng lolo ang baril upang tingnan iyon. Sinamantala ni Yunsu ang pagkakataon at nagtago sa silid ng kanyang anak. Ang dumating ay si Mo Yun. Lumabas na dati palang kapitbahay ni Mo Yun ang lolo ni Sehun, kaya alam niya ang address ng bahay. Sinubukan ni Mo Yun na udyukan ng lolo na magpaputok ng walang pinipili. Nang maubusan ng bala ang baril, agad na sumugod si Mo Yun upang pigilan ito. Nag-agawan sila ng ilang sandali, ngunit dahil sa kanyang mga sugat, napahamak si Mo Yun. Tumakbo si Yunsu upang tulungan siya. Magkasama nilang itinulak ang matanda hanggang sa bumagsak ito sa lupa. Nabali ang likod ng matanda at hindi na ito makabangon. Maingat na inunana ni Mo Yun ng una ng matanda. Bago umalis, nangako siya na hahanapin ang tunay na salarin. Kinuha ni Yunsu ang kanyang anak sa loob ng bahay at umalis silang magkasama ni Mo Yun. Sa sandaling iyon, natuklasan ni Yunsu na dumating si Donghun sa bahay matapos marinig ang mga putok ng baril. Nang makita niyang hindi na mapusok si Donghun, nagpasya si Yunsu na iwan ang kanyang anak sa kanya. Umalis sila ni Mo Yun upang tapusin ang paglutas sa kaso. Desidido silang maihatid sa paglilitis si Attorney Yang In. Hindi sila hinabol ni Donghun. Sa halid, inutusan niya ang mga pulis na umatras at sinabing natagpuan na niya ang anak ni Yunsu. Pagkatapos nito, inihatid ni Donghun at Jonggu ang anak ni Yunsu pauwi. Labis na nabahala si Attorney Yang In nang malaman niyang nabigo ang plano. Agad niya itong iniulat sa kanyang asawa. Pinakalma ni Suyon ang kanyang asawa at sinabing siya na ang bahala sa lahat ng natitira. Sa tulong ni Yunna, matagumpay na nakaiwas sina Yunsu at Mo Yun sa mga nagpapatrolyang pulis. Dinala sila ni Yunna sa tabing ilog. Pinalalahanan ni Mo Yun si Yunna na kung sakaling madiskubre sila ng mga pulis, sabihin nitong pinagbantaan siya ni Mo Yun. Pagkatapos nito, sumakay si Mo Yun sa kotse na inihanda ni Yunna at ginamot ang sarili niyang mga sugat. Lubos na naantig si Yunsu. Napakarami nang nagawa ni Mo Yun para sa isang estranghero tulad niya. Nais malaman ni Yunsu ang tunay na pangalan ni Mo Yun. Sinabi ni Mo Yun na ang kanyang pangalan ay Hisu. Nang siya ay isang medical volunteer sa Thailand, minsan niyang natagpuan ang isang batang babae na nakagat ng gagamba. Tinulungan niya itong gamutin at dinala sa isang refugee camp. Nanatili ang batang babae kay Hisu upang tumulong sa pag-alaga ng mga may sakit at mabilis silang naging matalik na magkaibigan. Nang sumiklab ang pandemya ng COVID-19, sabay na nabaliw si Hisu sa balita tungkol sa kanyang nakababatang kapatid. Nanatili sa kanyang tabi ang kaibigan, inaalagaan siya. Sa kasamaang palad, nagkasakit din ito ng malubha. Ang huling hiling niya bago mamatay ay tulungan si Hisu na maisakatuparan ang kanyang plano ng paghihiganti. Kaya hiniling niya kay Hisu na gamitin ang kanyang pagkakakilanlan upang makabalik sa Korea. Ang relo na palaging suot ni Hisu ay ang huling alaala ng batang babaeng iyon. At ang pangalan ng batang iyon ay Mo Yun. Pagbalik sa kasalukuyan, may tanong si Yunsu. Hindi niya nagawang tuparin ang kanilang napagkasunduan, kaya't hindi niya maintindihan kung bakit tinulungan pa rin siya ni Hisu. Hindi rin alam ni Hisu ang dahilan. Marahil ay dahil naaawa siya kay Yunsu. 6 na buwan ang nakalipas, nagkaroon ng isang art exhibition sa universidad. Hiniling ng presidente ng paaralan sa asawa ni Yunsu na suriin ang painting na ibinigay ni Attorney Yang In at ng kanyang asawa. Diretsahang sinabi ni Kide na plagiarized ang painting. Lubos nitong nasaktan at ipinahiya sina Attorney Yang In at ang kanyang asawa. Pagkatapos nito, paulit-ulit nilang hinaras si Kide. Pinipilit siyang sabihin sa presidente ng paaralan na nagkamali siya sa kanyang pagsusuri. Ngunit si Kide, bilang isang matuwid na tao, ay tumangging makipagkompromiso. Naipost pa online ang insidente na lalo pang nagpagalit kina Attorney Yang In at Suyon. Kinagabihan, nagtungo sila sa printing workshop ni Kide upang personal siyang komprontahin, ngunit tumanggi pa ring humarap si Kide. Hindi na nakapagtimpi si Suyon at biglang pumasok sa workshop. Kinuha niya ang isang bote ng alak at galit na ibinagsak ito sa ulo ni Kide. Sinubukan ni Attorney Yang In na pigilan ang kanyang asawa, ngunit nawalan ng kontrol si Suyon. Tinanggal niya ang kanyang relo at inilapag ito sa mesa, saka sinaksak si Kide sa leeg gamit ang kutsilyo. Hindi ito inasahan ni Attorney Yang In. Nang makita niyang nagpapanik ang kanyang asawa, binigyan niya ito ng isang itim na Amerikana at pinayuhang umalis na, habang siya naman ay nanatili upang linisin ang pinangyarihan. Pagkatapos, gumamit siya ng isang corrosive substance upang burahin ang mga ebidensya. Sa sandaling iyon, napansin ni Attorney Yang In na dumating si Yunsu, kaya nagtago siya sa isang sulok upang magmasid. Nakalimutan din niyang burahin ang mga fingerprint ng kanyang asawa sa copper stencil at ang marka ng relo sa mesa. Sa kasalukuyan, nais ni Yunsu na makumpirma kung sino talaga ang pumatay sa kanyang asawa. Gusto niyang bumalik sa printing workshop upang hanapin ang copper stencil. Nakipagkita rin si Hisu sa tauhan ni Sehun at nakakuha ng ebidensyang magpapawalang sala kay Yunsu sa kaso ng pagpatay kay Sehun. Pagkatapos nito, ipinadala nila ang buong orihinal na video kay Jonggu. Nagkataon namang nasa malapit din si Donghun. Sa puntong ito, naniwala na si Donghun na hindi si Yunsu ang pumatay.
Pinayuhan ni Jonggu si Donghun na bumalik at makipagtulungan sa kanila upang arestuhin si Attorney Yang In. Nag-ayos si Yunsu ng isang pagkikita sa printing shop kasama ni Donghun at Jonggu kung saan ilalantad ang buong katotohanan. Naunang dumating sina Yunsu at Hisu sa printing shop at nadiskubre nilang may tao sa loob. Lumalabas na si Attorney Yang In ay naghahanap ng copper printing plate upang burahin ang huling bakas ng krimen ng kanyang asawa. Tinakot ni Yunsu si Attorney Yang In gamit ang isang carving knife at hiniling na sabihin niya ang katotohanan. Ngunit iginiit ni Attorney Yang In na siya ang pumatay sa asawa ni Yunsu. Hindi ito pinaniniwalaan ni Yunsu dahil si Suyon ang nakita niya noong gabing iyon. Iwinagayway ni Attorney Yang In ang kanyang kamay bilang pagtanggi at sinabing walang kinalaman si Suyon. Inangkin niyang siya ang nagplano ng lahat mula simula hanggang wakas. Ngunit sa katotohanan, ang lahat ay minanipula ng kanyang asawa. Biglang may tumunog na telepono sa labas. Sinimantala ni Yunsu ang sandaling pagkabahala ni Attorney Yang In at sinugod siya upang saksakin. Ngunit mabilis siyang napasuko ni Attorney Yang In. Doon lamang dahan-dahang pumasok si Hisu. Pinilit siya ni Attorney Yang In na ilabas ang kanyang cellphone. Lumalabas na sinadya niyang tumawag upang ilabas si Hisu. Natuklasan niya na ipinadala na ni Yunsu ang orihinal na video kay Jonggu. Gayunman, hindi malinaw na makikita sa video ang mukha ng pumatay. Kaya nag-isip si Attorney Yang In ng ibang senaryo. Aamin si Yunsu na siya ang pumatay sa kanyang asawa. At si Hisu naman ang umupa ng isang tao upang patayin si Sehun bilang paghihiganti. Pagkatapos, dahil hindi siya nagbayad, inalis si Hisu ng kabilang panig. Determinado si Hisu na hindi hayaang matupad ni Attorney Yang In ang kanyang layunin. Kaya agad niya itong inatake, ngunit madali siyang napigil. Inutusan ni Attorney Yang In si Yunsu na sirain ang tansong picture frame. Kung hindi, papatayin niya si Hisu. Sumunod si Yunsu, ngunit hindi inaasahan. Binali ni Attorney Yang In ang kanyang salita. Inutusan niya ngayon si Yunsu na patayin si Hisu. Nakiusap si Yunsu na tumigil siya. Alam ni Attorney Yang In na hindi kayang gawin iyon ni Yunsu. Eksakto si Yunsu sa uri ng taong inilalarawan ng kanyang asawa, masyadong mabait ang puso. Kung nagawa lamang sana ni Yunsu na patayin si Sehun noon, hindi sana siya napunta sa ganitong kalagayan. Hindi inaasahan. Sinagot ni Hisu ang naunang tanong ni Yunsu. Ang dahilan ni Hisu sa pagtulong kay Yunsu ay para maibalik sa normal ang lahat. Wala nang mawawala kay Hisu. Ngunit si Yunsu ay may anak at tahanan ng maaari pang balikan. Pagkatapos, inagaw ni Hisu ang kutsilyo mula sa kamay ni Attorney Yang In at sinaksak ang sarili sa tiyan upang tapusin ang kanyang sariling buhay. Sa sandaling iyon, dumating sina Donghun at Jonggu. Nasaksihan nila ang buong pangyayari. Galit na galit si Yunsu at nais niyang patayin si Attorney Yang In. Ngunit ayaw ni Hisu na madungisan ng dugo ang mga kamay ni Yunsu. Si Hisu mismo ang tumapos sa buhay ni Attorney Yang In at pagkatapos ay mapayapang ipinikit ang kanyang mga mata. Inalalayan ni Yunsu si Hisu na naghihingalo. Ang tagpong iyon ay kahawig ng sandaling inalagaan ni Yunsu ang kanyang asawa bago ito mamatay. Naramdaman ni Yunsu ang matinding sakit. Parang nawalan na naman siya ng isang mahal sa buhay. Pagkatapos ng libing ni Hisu, pumasok din si Yunsu sa paglilitis sa apela. Dahil sa orihinal na bidyong nakuha ni Hisu, napatunayang inosente si Yunsu. Sa kaso ng pagpatay sa kanyang asawa, tinulungan din siya ni Jonggu na ipagtanggol ang sarili. Sa isang desperadong sitwasyon, iisa lamang ang naging pagpipilian ni Yunsu, ang makipagkompromiso sa mamamatay tao. Bagamat isa itong mabigat na krimen, ito rin ang tanging paraan upang makabalik siya sa kanyang anak at matuklasan ang tunay na pumatay sa kanyang asawa. Kung wala ang mapanganib na desisyong iyon, marahil ay nasa kulungan pa rin si Yunsu. Walang kasalanang nagdurusa sa panlalait ng publiko. Iginit ni Jonggu na hindi lamang si Yunsu ang may kasalanan. May pananagutan din ang hukuman, ang prosekusyon at ang pulisya. Kung hindi sila naging may kinikilingan at mali ang paghatol kay Yunsu mula pa sa simula, hindi sana nangyari ang lahat ng ito. Ipinahayag ng judge na tinatanggap niya ang bahagyang pananagutan at idineklara ang pagiging inosente ni Yunsu sa kaso ng pagpatay sa kanyang asawa. Ngunit dahil sa mga kasong ilegal na detensyon at tangkang pagpatay, nararapat pa rin siyang maparusahan ng naaayon. Sa kabutihang palad, naghain ng petisyon ang lolo ni Sehun upang mabigyan si Yunsu ng suspendidong sentensya. Naniniwala siyang may bahagi rin siyang pananagutan. Kung pinayuhan lamang sana niya si Sehun na umamin at tanggapin ang parusa noon, hindi sana naitulak sa pagpapatiwakal ang ama at kapatid ni Hisu. Ang trahedyang ito ang nagbunsod sa paghihiganti ni Hisu. Pagkatapos ng lahat, si Hisu ay isang doktor na nagligtas ng maraming buhay. Hindi siya likas na isang malupit na mamamatay tao. Maging si Donghun ay nagsisi sa kanyang unang desisyon, ngunit alam niyang walang lunas ang pagsisisi. Makalipas ang ilang araw, ipinatawag si Suyon sa istasyon ng pulis upang makipagtulungan sa investigasyon. Mari niyang itinanggi ang paratang na siya ang pumatay sa asawa ni Yunsu dahil alam niyang wala nang natitirang ebidensya. Sinira na ni Attorney Yang In ang tansong stencil. Ang huling painting na may mga fingerprint ay pinira-piraso na rin. Itinapon ni Suyon ang relo sa dagat kasama ng abo ng kanyang asawa. Wala nang ibang ebidensya si Donghun, ngunit hindi nakaligtas si Suyon sa mga kasong pakikipagsabuatan at pagsira ng ebidensya. Iginit ni Donghun na sisiguraduhin niyang matatanggap ni Suyon ang nararapat na parusa. Tinanong ni Suyon si Donghun kung sigurado ba siya o kung gagawin niya muli ang tulad ng dati. Ngumiti lamang si Donghun. Pagkalipas ng isang taon, nagtungo si Yunsu at ang kanyang anak sa Thailand. Dinala ni Yunsu ang relo ni Hisu upang ibalik ito sa tunay na may-ari. Tinupad ni Yunsu ang huling hiling ni Hisu, ang ibalik ang lahat sa dati nitong ayos. At dito nagtatapos ang pelikula. Maraming salamat sa panonood. Hanggang sa muli, paalam.